Pakawalan ninyo ang papa ko at patatayuin kita. Sigaw ng bata sa gitna ng husgado. Sumabog ang tawanan. Isang paralisadong hukom, isang batang walang muwang, isang inosenteng ama na hahatulan. Walang sino man ang nag-akala na babaguhin ng mga salitang iyon ang lahat at ang imposible ay malapit ng mangyari. Ganap na katahimikan ang bumalot sa bulwagan ng korte nang itulak ni Tala Reyes ang malalaking pintuan gamit ang kanyang buong lakas. Ang alatiit nito ay umalingaw-ngaw na parang isang sigaw ng digmaan. 200 pares ng mga mata ang lumingon sa entrada kung saan ang isang batang babae na gusot ang uniforme at may mga tuyong luha sa pisngi ay humakbang ng may determinasyon patungo sa harap. Katahimikan. Katahimikan sa korte. Ipinukpok ni Hukom Arturo Bonifacio ang kanyang maso sa lamesa, bahagyang umalatiit ang kanyang wheelchair habang sumusulong siya. Ang kanyang mga matang abo na pinatigas ng ilang dekada sa korte ay tumitig sa munting nang hihimasok. Sino ang nagpapasok ng menor de edad sa loob ng isang paglilitis? Walang sumagot. Nagkatinginan ang mga guwardiya, litong-lito. Napakabilis tumakbo ni Tala kaya nalagpasan niya ang metal detector bago pa man siya mapigilan. Inosente, ang papa ko. Ang tinig ni Tala ay bumasag sa protokol na parang kidlat na humati sa kalangitan. Alam ninyong lahat iyan, pero walang gustong makinig sa katotohanan. Sumiklab ang bulungan sa loob ng silid. Inilabas ng mga periodista ang kanilang mga kamera, nagsimulang magbulungan ang mga nasa galeriya. Sa pwesto ng mga akusado, biglang itinaas ni Dr. Jose Reyes ang kanyang ulo at nagtama ang kanilang mga mata ng kanyang anak. Pagod na pagod ang kanyang mukha, ilang araw na ang balbas at may maitim na marka sa ilalim ng kanyang mga mata na palatandaan ng isang taong hindi nakakatulog sa loob ng maraming linggo. Tala, huwag. Bulong niya ng may desperasyon. Sinusubukang tumayo ngunit pinigilan ng mga opisyal na nagbabantay sa kanya. Agad na tumayo si Fiscal Sandoval, inaayos ang kanyang kurbata sa isang madramang kilos. Kagalang-galang na hukom, ito po ay labag sa panuntunan. Ginugulo ng batang ito ang isang legal na proseso. Hinihiling ko na siya ay agad na paalisin. At isa kang sinungaling. Lumingon si Tala sa piskal. Ang maliit niyang daliri ay walang takot na nakaturo sa kanya. Alam mong walang pinatay ang papa ko. Pinalitan mo ang mga ebidensya. Sumabog ang bulwagan. Ipinukpok ng hukom ang maso. 1, 2, 3 beses. Katahimikan. Mga guwardiya. Paalisin agad ang menor de edad. 2 security agent ang lumapit kay Tala, ngunit mas mabilis siya. Tumakbo siya diretso sa kinaroroonan ng hukom, iniiwasan ang mga kamay na sumusubok na hulihin siya. Ang kanyang munting katawan ay dumaan sa pagitan ng mga upuan ng mga abogado na parang isang aninong may determinasyon. Kagalang-galang, nagligtas po ng buhay ang papa ko sa buong buhay niya. Sunod-sunod na lumabas ang mga salita mula sa kanyang bibig habang dumadaloy ang mga sariwang luha sa kanyang pisngi. Siya ang pinakamahusay na siruhano sa pambansang ospital. Nag-oopera siya ng mga bata nang hindi naniningil, tinutulungan niya ang lahat. Bata, intindihin mo na ito ay isang korte ng hustisya. Nagsalita si Hukom Bonifacio sa isang kontrolado, ngunit matatag na tinig. Ang kanyang mga kamay ay humihigpit sa mga braso ng kanyang wheelchair. Ang emosyon ay hindi nakakapagpabago sa mga katotohanan. Ang iyong ama ay akusado ng medical negligence na nagresulta sa pagkamatay ng isang pasyente. Ang mga ebidensya. Gawa-gawa lang ang mga ebidensya. Sa wakas ay nakarating si Tala sa harap ng kinauupuan ng hukom. Napakalapit na kaya niyang makita ang mga ugat sa mga kamay ng mahistrado. At alam ninyo iyan. Lahat sa korteng ito ay alam iyan. Napapikit ng mariin si Dr. Jose Reyes. Sinisira ng kanyang anak ang anumang tsansa para sa hinaharap na apela sa kanyang ginagawa. Si Attorney Monica Reyes, ang kanyang abogadong tagapagtanggol, ay kinakabahang tumayo. Kagalang-galang,
Humihingi po ako ng paumanhin sa ngalan ng aking kliyente. Ang bata ay halatang apektado sa sinasabi ng bata ang katotohanan. Isang matandang tinig ang nagmula sa galeriya ng publiko. Isang babaeng may tungkod ang dahan-dahang tumayo. Nasa ospital ako noong gabing iyon. Ginawa ni Dr. Reyes ang lahat ng makakaya niya para iligtas ang lalaking iyon. Ginang, maupo ka agad o ikaw ay palalabasin, utos ng hukom. Ngunit may iba pang nagsimulang tumayo. Una ay isa, pagkatapos ay tatlo, pagkatapos ay 100 tao sa galeriya. Buhay ang anak ko dahil kay Dr. Reyes. Inoperahan niya ang asawa ko nang walang hinihinging kahit 1 sentimo. Bayani ang taong iyan. Hindi kriminal. Galit na ipinukpok ang maso. Tumakbo ang mga guwardiya patungo sa galeriya habang naghahari ang kaguluhan sa korte. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Tala ang pagkakataon. Umakyat siya sa mga baitang ng kinauupuan ng hukom bago pa man siya mapigilan at tumayo mismo sa harap ng wheelchair ni Hukom Bonifacio. Kagalang-galang na hukom, mas mahina na ngayon ang kanyang boses, ngunit ang bawat salita ay parang matalim na kutsilyo. Matagal nang pumanaw ang mama ko. Ang papa ko na lang ang natitira sa akin. Kung hahatulan ninyo siya ngayon, sinisira ninyo ang isang inosenteng pamilya. Tiningnan ni Rodrigo Bonifacio ang bata sa kanyang harapan. Sa isang sandali, may kumislap sa kanyang mga matang abo, isang bagay na tila sakit o marahil pagkilala. Ngunit muling tumigas ang kanyang mukha. Bata, ang hustisya ay hindi nakabatay sa damdamin, ito ay nakabatay sa katotohanan at ebidensya. At ang mga ebidensya laban sa iyong ama ay ebidensya? Pinutol siya ni Tala, muling tumaas ang kanyang boses. Nagsasalita kayo ng ebidensya, samantalang ang sarili ninyong anak ay iniligtas ng aking ama? Ang buong korte ay natigilan. Walang bulong, walang galaw. Lahat ng mga mata ay napunta sa hukom na biglang nagbago ang ekspresyon. Namuti ang kanyang mga buko sa paghigpit sa mga braso ng upuan. Ano? Anong sinabi mo? Ang kanyang boses ay lumabas na parang isang paos na bulong. Ang inyong anak, kagalang-galang. Inilabas ni Tala ang isang nakatuping papel mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Ilang taon na ang nakalipas. Noong bata pa siya, naaksidente siya. Sinabi ng mga doktor na hindi na siya mabubuhay, pero inoperahan siya ng papa ko sa loob ng 11 oras. Walang pahinga, walang pagsuko, iniligtas niya ang buhay niya. Namutla si Fiscal Sandoval. Tiningnan ni Attorney Reyes si Tala nang may nanlalaking mga mata. Hindi alam kung saan nakuha ng bata ang impormasyong iyon. Si Dr. Jose Reyes mula sa kinauupuan ay umiiling. Alam na ang kanyang anak ay lumampas sa isang mapanganib na linya. Iyan ay hindi mahalaga sa kasong ito, nautal ang hukom, ngunit nawala na ang lahat ng autoridad sa kanyang boses. Hindi ko kaya. Hindi kayo lumapit pa si Tala. Hindi kayo maaaring maging patas. Hindi ninyo kayang tingnan ang totoong ebidensya. Nakaupo kayo diyan at hinuhusgahan ang taong nagbalik sa inyo ng inyong anak at ngayon ay hahatulan ninyo siya sa isang bagay na hindi niya ginawa. Bata, tumigil ka na. Itinaas ni Hukom Bonifacio ang kanyang kamay, namumula ang kanyang mukha. Nang iinsulto ka na sa korte, mga guwardiya, ngunit napakalayo na ang narating ni Tala para tumigil. Sa kanyang isip bata, iisa lang ang paraan para maintindihan ng taong ito, isang paraan para sirain ang pader ng kawalang pakialam na naghihiwalay sa makapangyarihan at sa mga walang kalaban-laban. Tiningnan niya ang wheelchair, tiningnan ang mga mata ng hukom, at pagkatapos ay binigkas ang mga salitang magpapabago sa lahat. Pakawalan ninyo ang papa ko at patatayuin kita. Ang katahimikang sumunod ay ganap, napakakapal na parang kayang hiwain ng kutsilyo, at pagkatapos na parang may nagbukas ng isang pinto, sumabog ang halakhakan sa buong silid. Tumawa ang mga abogado, tumawa ang mga periodista, tumawa ang publiko, maging ang mga security guard ay nagpalitan ng hindi makapaniwalang ngiti.
Isang munting bata ang nangako na patatayuin ang isang lalaking ilang taon ng paralisado. Ito ay katawa-tawa, ito ay pambata, ito ay imposible. Narinig mo ba? Bulong ng isang periodista sa kanyang kasamahan sa gitna ng tawanan. Patatayuin niya daw ang hukom. Pang-headline to, kawawang bata desperada na, komento ng isang babae sa galeriya. Nagbigay ng isang malupit na ngiti si Fiscal Sandoval. Kagalang-galang, sa tingin ko ang eksenang ito ay malinaw na nagpapakita ng hindi matatag na estado ng pag-iisip ng pamilya ng akusado. Hinihiling ko na ito ay isaalang-alang sa sentensya. Maging si Attorney Reyes ay napapikit sa pagkadismaya. Ang kanyang kaso, na mahina na, ay naging isang katatawanan sa mata ng korte. Ngunit si Tala ay hindi umatras, hindi umiyak, hindi yumuko. Hindi kayo naniniwala sa akin, simpleng sabi niya, nakatingin diretso sa mga mata ni Hukom Bonifacio. Lahat kayo ay tumatawa, pero may alam ako na hindi ninyo alam. At ano iyon, bata? Tanong ng hukom na may pagod na boses, ubos na ang pasensya. Ano ang alam mo na hindi namin alam na may mga taon ng karanasan? Yumuko si Tala. Napakalapit na tanging ang hukom lamang ang malinaw na makakarinig sa kanya. Alam kong kaya mong maglakad. Ang mga salita ay bumagsak na parang isang tahimik na bomba. Nagbago ang mukha ni Hukom Arturo Bonifacio. Ganap na nawala ang kulay sa kanyang balat. Nagsimulang manginig ng husto ang kanyang mga kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata na may halong pagkabigla, takot at iba pa. Isang bagay na tila purong takot. Anong sinabi mo? Bulong niya, halos hindi marinig ang kanyang boses. Kaya ninyong maglakad, ulit ni Tala, sa pagkakataong ito ay sapat na malakas para marinig ng mga abogadong pinakamalapit. At kaya kong patunayan iyon. Ang korte, na kanina lang ay nagtatawanan, ngayon ay nakabibinging tahimik. Mayroong isang bagay sa tono ng bata, isang bagay sa reaksyon ng hukom na ganap na nagpabago sa kapaligiran. Tumayo ng bigla si Fiscal Sandoval. Kagalang-galang, ito ay katawa-tawa. Ang bata ay nag-iimbento ng mga akusasyong walang basehan. Hinihiling ko na siya ay paalisin at kasuhan ng contempt. Ngunit hindi sumagot si Hukom Bonifacio. Nakatitig siya kay Tala na parang nakakakita ng multo. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw ng walang tunog. Nagsimulang mamuo ang pawis sa kanyang noo. Kagalang-galang, naglakas loob na magsalita si Attorney Reyes. Ayos lang po ba kayo? May isa pang inilabas si Tala mula sa kanyang bulsa, isang maliit na sobre naninilaw na sa katagalan. Inilagay niya ito sa mesa ng hukom ng may matatag na mga kamay. Ito, sabi niya ng may malinaw na boses, ay isang sulat na ayaw ipakita ng papa ko. Sabi niya, sagrado ang mga sikreto ng pasyente pero hindi ako doktor at ang papa ko ay malapit ng makulong sa isang bagay na hindi niya ginawa. Tiningnan ng hukom ang sobre na parang ito ay isang makamandag na ahas. Hindi niya ito hinawakan, hindi binuksan, ngunit lahat sa silid ay nakikita na kinikilala niya ang sobreng iyon. Ano iyan? Sigaw ng piskal, lumalapit sa kinaroroonan ng hukom. Ito ang katotohanan, sagot ni Tala, lumingon upang harapin ang buong korte. Ilang taon nang itinago ng papa ko ang sikretong ito, pero kung sisirain ninyong lahat ang buhay niya base sa kasinungalingan, ililigtas ko ang buhay niya sa pamamagitan ng pagsasabi ng katotohanan. Tumingin siyang muli sa hukom na ngayon ay halatang nanginginig sa kanyang wheelchair. Ang sobreng iyan ay naglalaman ng mga medical record na nagpapatunay na ang inyong paralysis ay hindi totoo. Nasa loob niyan ang mga resulta ng mga pagsusuri na ginawa ng papa ko noong nagmakaawa kayo sa kanya na itago ang sikreto, noong nakiusap kayo na huwag sabihin kahit kanino dahil katahimikan. Ang maso ay bumagsak ng may napakalakas na puwersa na ito ay nabiyak. Ang hukom ay nakatayo. Hindi, teka, nakaupo pa rin siya, ngunit ang buo niyang katawan ay nakasulong, ang mga kalamnan sa leeg ay naninigas, ang mga mata ay namumula. Mga guwardiya, paalisin ang batang ito agad at kunin ang sobre na iyan.
Ngunit mas mabilis si Tala. Kinuha niya ang sobre at itinaas ito sa kanyang ulunan. Kung may humawak sa akin, babasahin ko ito ng malakas para sa buong korte, para sa lahat ng media, para sa buong bansa. Napahinto ang mga guwardiya. Ang mga periodista ay galit na itinututok ang kanilang mga kamera. Tiningnan ni Fiscal Sandoval ang bata at ang hukom. Halatang nalilito kung ano ang nangyayari. Si Dr. Jose Reyes mula sa kanyang upuan ay bumulong ng may takot. Tala, huwag, pakiusap, huwag mong gawin iyan. Ngunit nakapagpasya na ang kanyang anak. Gagawa ako ng kasunduan, kagalang-galang na hukom. Sabi niya nang may kahinahunan na hindi angkop sa kanyang edad. Palayain ninyo ang papa ko ngayon din. Aminin ninyo na ang paglilitis na ito ay isang panloloko at sisirain ko ang sobreng ito. Ang inyong sikreto ay mamamatay kasama ko. Pero kung hahatulan ninyo ang aking ama ngayon, malalaman ng buong mundo ang katotohanan tungkol sa inyo. Pigil ng buong korte ang kanilang hininga. Hindi na ito ang paglilitis ni Dr. Jose Reyes. Ito ay naging isang bagay na mas malaki, isang bagay na walang sinumang inaasahan. Tiningnan ni Hukom Arturo Bonifacio ang bata sa kanyang harapan, pagkatapos ay ang mga periodista, pagkatapos ay ang sobre na hawak niya na parang isang sandata. Ang kanyang karera, ang kanyang reputasyon, ang kanyang buong buhay ay nakasabit sa isang sinulid sa mga kamay ng isang bata. Ikaw, hindi mo naiintindihan ang ginagawa mo. Bulong niya ng may basag na boses. Naiintindihan ko po ng lubos, sagot ni Tala. Inililigtas ko ang papa ko, anuman ang kapalit. At sa sandaling iyon, habang kinukuha ng mga kamera ang bawat segundo, habang ang buong korte ay naghihintay ng may pigil na hininga, ginawa ni Hukom Arturo Bonifacio ang isang bagay na walang inaasahan. Nagsimula siyang umiyak. Ang mga luha ni Hukom Arturo Bonifacio ay dumaloy sa kanyang mukha habang ang katahimikan sa korte ay naging hindi matagalan. Hindi ito mga tahimik na luha. Ito ay mga hikbi na yumanig sa kanyang mga balikat na nagpanginig sa kanyang wheelchair. Walang sinuman sa silid na iyon ang nakakita ng isang mahistrado na gumuho sa ganoong paraan. Kagalang-galang na utal si Fiscal Sandoval, ganap na nawala sa kung paano magpatuloy. Kailangan ninyo po ng reses. Ngunit hindi sumagot ang hukom. Nakatakip ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha, ang mga daliri ay nakadiin sa kanyang sentido na parang nais niyang pigilan ang isang sakit na nagmumula sa kaibuturan. Si Tala, na hawak pa rin ang naninilaw na sobre, ay unang nakaramdam ng isang kurot ng pagdududa. Laging sinasabi ni Papa na sagrado ang mga sikreto ng pasyente, bulong niya sa sarili, ngunit sapat na malakas para marinig ng hukom. Sabi niya, hindi dapat traidurin ng isang doktor ang tiwala anuman ang mangyari. Pero tinuruan din niya ako na mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa katahimikan kapag nananaig ang kawalang katarungan. Si Dr. Jose Reyes, mula sa upuan ng mga akusado, ay pinanood ang kanyang anak na may halong nagwawasak na pagmamalaki at ganap na takot. Alam niya kung ano mismo ang laman ng sobreng iyon, alam niya ang bigat ng sikretong iyon, at alam niya na kung isisiwalat ito ni Tala, sisirain niya ang isang lalaki na, sa kabila ng lahat, ay mayroon ding sariling kwento. Tala, tawag niya, nang may basag na boses. Anak, pakiusap, ibaba mo ang sobreng iyan. Hindi ito ang gusto ko para sa iyo. Pero ito ang gusto ko para sa inyo, Papa. Lumingon siya sa kanya. Ang sarili niyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi ko kayo hahayaang makulong. Hindi ko hahayaang mawala ang nag-iisang natitira sa akin sa mundong ito. Siguro, isang matandang tinig ang sumingit mula sa galeriya. Ito ang parehong matandang babae na tumayo kanina. Ngayon ay dahan-dahan siyang naglakad papunta sa harap, nakasandal sa kanyang tungkod. Siguro kailangan nating lahat marinig ang buong kwento bago humusga ng kahit sino. At sino po kayo? Tanong ng piskal. Halatang kinakabahan sa ganap na pagkawala ng kontrol sa proseso. Ako si Teresa Mendoza, nakadating ang matanda sa Barandilla na naghihiwalay sa publiko at sa legal na lugar. Naging nurse ako sa pambansang ospital sa loob ng 40 taon.
Naroon ako noong gabing nagsimula ang lahat ng ito, pareho ang kaso ni Dr. Reyes, at makahulugang tiningnan niya ang hukom, ang iba pang mga pangyayari na mas gusto ng ilang tao na kalimutan. Sa wakas ay ibinaba ni Hukom Bonifacio ang kanyang mga kamay mula sa kanyang mukha. Pula ang kanyang mga mata, namamaga, ngunit may iba pa sa mga ito ngayon. Pagsuko, marahil, o baka ginhawa. Ginang Mendoza, paos niyang sabi, pakiusap, huwag. Anong huwag? Kagalang-galang. Magiliw ngunit matatag na pinutol siya ng matanda. Huwag sabihin ang katotohanan. Huwag isiwalat ang matagal na nating itinago. Tumingin kayo sa paligid. Tingnan ninyo ang matapang na batang iyan na handang sirain ang kanyang kamusmusan para iligtas ang kanyang ama. Hahayaan ba talaga nating magpatuloy ang sirkong ito? Si Attorney Monica Reyes, ang abogadong tagapagtanggol, ay maingat na lumapit kay Tala. Bata, ibigay mo sa akin ang sobre. May mga legal na paraan para... Hindi gumana ang mga legal na paraan. Umatras si Tala, pinoprotektahan ang sobre sa kanyang dibdib. Nagtiwala si Papa sa mga legal na paraan. Kumuha siya ng mga abogado, nagpakita ng ebidensya, ginawa niya ang lahat ng tama, at hahatulan pa rin siya. Dahil napakalakas ng ebidensya laban sa kanya. Sumingit si Fiscal Sandoval, na bahagyang nabawi ang kanyang kumpiyansa. Namatay ang pasyente sa operating table. Ipinapakita ng mga medical report ang malinaw na kapabayaan. Si Dr. Reyes ay gumawa ng mga maling desisyon Si Dr. Reyes ang gumawa ng tanging posibleng mga desisyon. Ang boses ni Teresa Mendoza ay humiwa sa hangin na parang latigo. Dumating ang lalaking iyon sa ospital na may malawakang internal bleeding. 3 doktor bago si Dr. Jose ang tumangging operahan siya dahil alam nilang halos wala ng tsansang mabuhay. Pero si Dr. Reyes ay hindi umaatras sa sinuman. Iba ang sinasabi ng mga record, sabi ng piskal. Naglabas ng makapal na folder mula sa kanyang maleta. Narito ang testimonya ni Dr. Sebastian Torres, kasamahan ng akusado, na nagsasabing si Dr. Reyes ay nag-opera laban sa protocol, na kumuha siya ng mga hindi kinakailangang panganib na ang kanyang ego. Sinungaling si Dr. Torres. Isa pang boses ang nagmula sa galeriya. Isang binatang may mga peklat sa leeg ang tumayo. Ang pangalan ko ay Luis Fernandez. Ilang taon na ang nakalipas. Noong 8 taong gulang ako, nagkaroon ako ng isang malubhang aksidente. Sinabi ni Dr. Torres na masyadong mapanganib na operahan ako, na mas mabuting hayaan na lang ang kalikasan. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin noon? Hayaan akong mamatay. Pero hindi sumang-ayon si Dr. Reyes. Inoperahan niya ako sa loob ng 14 na oras at narito ako, buhay, dahil sa kanya. Sunod-sunod na nagsitayuan ang mga tao, napuno ng mga katulad na kwento ang korte. Inoperahan niya ang asawa ko nang walang ibang gustong sumubok. Iniligtas niya ang sanggol ko nang sabihin ng ibang doktor na wala ng pag-asa. Bayani ang taong iyan, hindi kriminal. Mahinang ipinukpok ang maso. Wala nang lakas si Hukom Bonifacio para kontrolin ang silid. Pinanood niya ang lahat ng testimonya na may talunang ekspresyon. Kita ninyo, kagalang-galang. Muling lumapit si Tala sa kinauupuan ng hukom. Ang sobre ay mahigpit pa ring hawak. Alam ng lahat ng mga taong ito kung sino talaga ang papa ko. Pero may isa pa sa silid na ito na alam din iyon, isang taong may utang na loob ng lahat sa kanya. Napapikit ang hukom. Pakiusap, bata, huwag mong gawin ito. Kung gayon, gawin ninyo ang tama. Inilagay ni Tala ang sobre sa mesa, ngunit nanatili ang kanyang kamay sa ibabaw nito. Sabihin ninyo ang katotohanan tungkol sa papa ko. Tapusin ninyo ang hindi makatarungang paglilitis na ito at itatago ko ang inyong sikreto magpakailanman. Hindi ganoon kasimple. Idinilat ng hukom ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, may tunay na paghihirap sa mga ito. May mga bagay na hindi mo naiintindihan. Mga dahilan kung bakit dapat magpatuloy ang paglilitis na ito. Mga dahilan, iniyuko ni Tala ang kanyang ulo o mga banta. Ang sumunod na katahimikan ay parang kuryente.
Halatang namutla si Fiscal Sandoval. Nagpalitan ng mabilis na tingin sina Attorney Reyes at Teresa Mendoza at si Dr. Jose Reyes mula sa kanyang upuan ay naramdaman na sa wakas ay nabuo na ang isang piraso ng palaisipan. Hindi ninyo gustong hatulan ang papa ko. Dahan-dahang sinabi ni Tala na parang nilulutas ang isang bugtong. May pumipilit sa inyo. Tala, tumigil ka na. Sinubukang tumayo ng kanyang ama, ngunit pinaupo siya ng mga guwardiya. Huwag kang dumaan sa landas na iyan, mapanganib. Mapanganib para kanino? Isang bagong boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga pinto ng korte. Lumingon ang lahat upang makita ang isang matangkad na lalaki, mga 50 taong gulang, nakasuot ng mamahaling damit na may kumpiyansang pumasok. Ang kanyang presensya ay pumuno sa silid sa paraang likas na umuurong ang mga tao. Mapanganib para sa mga sinungaling o mapanganib para sa mga handang sabihin ang katotohanan. Attorney Ramon Delgado. Binigkas ni Fiscal Sandoval ang pangalan na parang lason. Anong ginagawa ninyo dito? Sarado ang korte. Abogado ako. Ngumiti si Delgado. Ngunit walang init sa ngiting iyon. At ngayon lang ako kinuha para katawanin si Dr. Jose Reyes. Ang una kong gagawin bilang kanyang tagapagtanggol ay maghain ng mosyon para ipawalang bisa ang buong paglilitis na ito batay sa ebidensya ng procedural manipulation. Binuksan ni Attorney Reyes ang kanyang bibig para tumutol, ngunit itinaas ni Delgado ang isang kamay. Attorney Reyes, walang personalan, pero itinalaga ka sa kasong ito dahil sa dami ng iyong trabaho, mas mababa ang iyong pagiging epektibo. Hindi iyon nagkataon. Plinano iyon. Plinano? Sumulong si Hukom Bonifacio. Ginoong Delgado, gumagawa ka ng napakaseryosong mga akusasyon ng walang ebidensya. Walang ebidensya. Inilabas ni Delgado ang isang device mula sa kanyang bulsa. Mayroon akong mga recording, mga pag-uusap sa pagitan ni Fiscal Sandoval at ng ilang individual na mas gustong manatili sa dilim. Mga pag-uusap kung saan eksaktong tinatalakay kung paano sisiguraduhin ang paghatol kay Dr. Reyes anuman ang katotohanan. Sumabog sa bulungan ng korte. Biglang tumayo si Fiscal Sandoval, pulang-pula ang kanyang mukha. Iyan ay ganap na kasinungalingan. Hinihiling ko na agad na kumpiskahin ang device na iyan. Walang legal na paraan para magkaroon ka ng access sa mga pribadong pag-uusap na kinasasangkutan ng pagsasabwatan para ikulong ang isang inosente. Itinaas ni Delgado ang isang kilay. Tama ka, piskal. Walang legal na paraan para makuha ko ito. Pero narito ito, at kumpleto ito sa mga petsa, oras at mga pangalan. Tiningnan ni Tala ang bagong dating na may halong pagkamangha at hinala. Sino ka po talaga? Bakit ninyo tinutulungan ang papa ko? Tiningnan siya ni Ramon Delgado at sa unang pagkakataon lumambot ang kanyang ekspresyon. Dahil, bata, minsan nang iniligtas ng iyong ama ang isang taong napakahalaga sa akin. Isang taong sinukuan na ng mga doktor. At ilang taon akong naghintay ng tamang pagkakataon para bayaran ang utang na loob na iyon. Sino po? Tanong ni Tala. Ang aking anak na babae. Simpleng sagot ni Delgado. Ilang taon na ang nakalipas. Noong kasing edad mo siya, nagkaroon siya ng brain aneurysm. Inoperahan siya ni Dr. Reyes nang sabihin ng 5 magkakaibang siruhano na imposible. Ngayon, nag-aaral siya ng medisina dahil gusto niyang maging katulad ng lalaking nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Dumaloy ang mga luha sa pisngi ni Tala. Kung gayon, marami pa palang taong iniligtas si Papa. Daan-daan, sumingit si Teresa Mendoza. Sa kanyang karera, daan-daang tao na ang iniligtas ni Dr. Reyes na itinuring ng ibang mga doktor na mga kasong wala ng pag-asa. Ngunit dahil doon, nagkaroon din siya ng mga kaaway. Mga kaaway, sa wakas ay nagsalita si Attorney Reyes. Sinasabi ninyo na ang paglilitis na ito ay isang paghihiganti. Hindi lang isang paghihiganti. Naglakad si Delgado sa gitna ng silid. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw para marinig ng lahat. Ito ay isang mensahe.
Isang mensahe para sa lahat ng mga doktor na iniisip na unahin ang kanilang mga pasyente kaysa sa kita, para sa mga tumatanggi sa mga suhol mula sa mga kumpanya ng gamot, para sa mga naglalantad ng mga tiwaling gawain sa medisina. Napakaseryosong mga akusasyon iyan, sabi ni Hukom Bonifacio, ngunit kulang sa paninindigan ang kanyang boses. At kaya kong patunayan ang bawat isa. Inilagay ni Delgado ang isang maleta sa mesa ng depensa. Ngunit una, kagalang-galang, kailangan kong gumawa kayo ng desisyon. Hahayaan ninyo bang lumabas ang katotohanan o magpapatuloy kayong maging bahagi ng farsang ito? Tiningnan ng hukom si Delgado, pagkatapos ay si Tala, na hawak pa rin ang naninilaw na sobre. Pagkatapos ay ang 12-dosenang tao sa galeriya, lahat ay nakatingin sa kanya ng may pag-asa at pagsusumamo. Sa wakas, ang kanyang mga mata ay napunta kay Dr. Jose Reyes. Dr. Reyes, dahan-dahan niyang sinabi, "Iniligtas ninyo ang aking anak. Ilang taon na ang nakalipas nang sabihin ng pinakamahuhusay na espesyalista sa bansa na wala ng pag-asa, nakahanap kayo ng paraan. Nag-opera kayo ng maraming oras, tumatangging magpahinga, tumatangging sumuko. Pagkatapos ng operasyong iyon, nagpatuloy ang hukom, nanginginig ang boses. Bumisita kayo sa akin ng pribado. May ipinakita kayo sa akin, isang bagay na natuklasan ninyo sa mga pagsusuri ng aking anak bago ang operasyon, isang bagay tungkol sa akin." Humigpit ang hawak ni Tala sa sobre. "Sinabi ninyo sa akin na nakakita kayo ng ebidensya na ang aking paralisis, ang aksidente na nag-iwan sa akin sa silyang ito ay may mga hindi pagkakapare-pareho. Ipinakita ninyo sa akin ang mga pag-aaral na nagsasabing sa tamang paggamot, maaari akong muling makalakad." Tinapos ni Tala ang pangungusap. Dahan-dahang tumango ang hukom, pero ipinaliwanag din ninyo kung bakit hindi ito maaaring isapubliko, kung bakit kailangang itago ang sikretong iyon. Dahil kung malaman ng mundo na ang aking paralisis ay hindi permanente, na ako ay nasa silyang ito sa mga dahilang hindi ganap na pisikal, mawawalan sila ng trabaho, mahinang sinabi ni Ramon Delgado. Ang kanilang reputasyon, lahat ng kanilang pinaghirapan. Pero hindi lang iyon, dagdag ni Teresa Mendoza, nanginginig ang kanyang boses. Hindi ba, kagalang-galang, napapikit si Hukom Arturo Bonifacio. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, nakagawa na siya ng desisyon. Hindi, pag-amin niya. Hindi lang iyon. Ang katotohanan, pagkatapos ng aking aksidente, nakatanggap ako ng milyon-milyong kompensasyon mula sa insurance. Isang kompensasyon na nakabatay sa paniniwalang hindi na ako muling makakalakad. Kung malaman ng mundo na hindi iyon totoo, kailangan kong ibalik ang lahat ng pera na iyon. Perang nagastos ko na sa pagpapagamot ng aking anak, sa edukasyon ng aking mga anak na babae, sa pagsuporta sa aking pamilya. Kaya itinago ni Dr. Reyes ang inyong sikreto, sabi ni Tala, para protektahan ang inyong pamilya. Oo, tumango ang hukom. At nanumpa ako na hindi ko kailanman kalilimutan ang kabutihang iyon, na kung sakaling matulungan ko siya, gagawin ko ito ng walang pag-aalinlangan. Kung gayon, tulungan ninyo siya, ngayon. Inilagay ni Tala ang sobre sa mga kamay ng hukom. Maging ang lalaking pinaniniwalaan ng papa ko na kayo, maging makatarungan. Nanginginig na kinuha ni Arturo Bonifacio ang sobre, tiningnan niya ito ng matagal. Pagkatapos, sa harap ng namanghang mga mata ng lahat sa korte, pinunit niya ito sa gitna. Ang sikretong ito, sabi niya ng may matatag na boses, ay dito na magtatapos. Hindi dahil sa ako'y binabantaan, hindi dahil sa takot, kundi dahil naiintindihan ko na may mga katotohanang mas mahalaga kaysa sa iba. Tiningnan niya si Tala. Tama ka, bata. Ang paglilitis na ito ay isang farsa at naging duwag ako sa pagpayag na umabot ito sa ganito. Lumingon siya kay Fiscal Sandoval na pinanood ang lahat ng may papalaking takot. Piskal, ang inyong mga ebidensya laban kay Dr. Reyes ay kinuwestiyon ng maraming mapagkakatiwalaang saksi.
Ang inyong kaso ay nakabatay sa testimonya ng iisang doktor na ngayon ay questionable na ang kredibilidad. At kung totoo ngang may ebidensya si Ginoong Delgado ng procedural manipulation. Kagalang-galang ito ay katawa-tawa, sigaw ni Sandoval. Hindi ninyo basta-basta maaaring ibasura ang isang kaso dahil lang sa isang batang gumawa ng emosyonal na palabas. Ang mga panuntunan sa proseso. Ang mga panuntunan sa proseso ay umiiral para pagsilbihan ang hustisya, pinutol siya ng hukom, hindi para hadlangan ito. At ngayon ay malinaw kong nakikita na ang hustisya ay hindi pinagsisilbihan sa korteng ito. Itinaas niya ang kanyang maso. Ang paglilitis na ito, deklara niya, ay sinuspinde ng walang takdang panahon hanggang sa magkaroon ng isang buong investigasyon sa mga akusasyon ng procedural manipulation at gawa-gawang ebidensya. Bumagsak ang maso. Ang tunog ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Sumabog ang korte. Tumakbo ang mga periodista palabas, sumisigaw sa kanilang mga telepono. Sumigaw sa tuwa ang publiko. Naghagis si Fiscal Sandoval ng mga papel, galit na nagpoprotesta. At sa gitna ng kaguluhan, tumakbo si Tala patungo sa kanyang ama. Ang mga gwardiya, nalilito sa takbo ng mga pangyayari, ay hindi siya pinigilan nang tumalon siya sa barandilya at yumakap kay Jose Reyes. Sinalo niya ito, niyakap ng mahigpit na parang nais niyang isama ito sa kanyang katawan. Nagawa mo, matapang kong anak, bulong niya sa buhok nito. Nagawa mo. Hindi po, Papa, humikbi siya sa dibdib nito. Kayo po ang gumawa nito. Iniligtas ninyo ang hukom. Iniligtas ninyo ang lahat. Tiniyak ko lang po na maaalala nila. Ngunit habang magkayakap ang mag-ama, walang nakapansin sa isang madilim na anyo na nanonood mula sa likuran ng korte. Isang lalaki na naroon sa buong proseso, maingat na kumukuha ng mga tala, nire-record ang bawat salita. Nasuspinde ang paglilitis, ngunit nagsisimula pa lang ang digmaan. At ang mga puwersang sumubok na sirain si Dr. Jose Reyes ay hindi basta-basta susuko. Dumilim na ang gabi sa lungsod nang sa wakas ay lumabas si Tala at ang kanyang ama sa korte. Isang pulutong ng mga gutom na periodista ang naghihintay sa kanila, kumikislap ang mga kamera, ang mga mikropono ay nakatutok na parang mga galamay na desperadong makuha ang bawat salita. Dr. Reyes, ano po ang pakiramdam ninyo matapos masuspinde ang paglilitis? Tala, totoo bang binantaan mo ang hukom? Doktor, may korupsyon ba sa sistema ng hustisya? Lumitaw si Attorney Ramon Delgado na parang isang panangga sa pagitan nila at ng media, ang kanyang malaking presensya ay nagtaboy sa kaguluhan. Walang komento. Hindi magbibigay ng pahayag ang aking kliyente hanggang sa matapos ang investigasyon. Isang itim na kotse ang naghihintay sa bangketa. Mabilis silang ginabayan ni Delgado papasok, isinara ang pinto bago pa man maipasok ng isang periodista ang kanyang mikropono. Mabilis na umalis ang sasakyan. Iniwan ang media circus. Sa loob ng kotse, sa wakas, ay naramdaman ni Tala ang panginginig, ang adrenaline na nagpanatili sa kanyang katapangan. Sa loob ng maraming oras ay nawala, nag-iwan sa kanya ng pagod at takot. Niyakap siya ni Jose sa kanyang dibdib, nararamdaman ang tahimik na mga hikbi na matagal na niyang pinigilan. Tapos na, matapang kong anak, bulong niya, hinahalikan ang kanyang ulo. Tapos na, talaga po ba, Papa? Ang basag na tinig ni Tala ay sumugat sa kanyang puso o nagsisimula pa lang. Nagpalitan ng tingin sina Jose at Delgado na seryosong nagmamaneho. Pareho nilang alam ang sagot, ngunit walang gustong magsabi nito ng malakas. Hindi sila umuwi sa kanilang bahay. Sa halip, dinala sila ni Delgado sa isang hindi kapansini-pansing gusali sa labas ng lungsod, isang lugar na tila abandonado, ngunit may mga bintanang kumikinang sa mahinang ilaw mula sa loob. Nasaan tayo? Tanong ni Jose nang huminto ang sasakyan. Sa isang ligtas na lugar, sagot ni Delgado, pinatay ang makina. Kailangan kong ipakita sa inyo ang isang bagay na magpapabago sa lahat ng alam ninyo tungkol sa kasong ito. Pumasok sila sa isang pinto sa gilid.
Ang loob ay nakakagulat na moderno. Mga computer, maraming screen, mga metal na filing cabinet. Mukha itong opisina ng isang pribadong investigador. Isang dalaga, mga 30 taong gulang, ang tumingala nang pumasok sila. Nakatali ang kanyang buhok sa isang mataas na ponytail at may suot na makapal na salamin. Sa kanyang mesa ay may 12 ng litrato, dokumento at mga nota na konektado ng pulang sinulid. Dr. Reyes Tala, pagpapakilala ni Delgado. Siya si Valeria Ochoa, isang pribadong investigador, at ang taong nagbubunyag sa sabwatan na ito sa loob ng ilang buwan. Ilang buwan, kumunot ang noo ni Jose. Pero 8 linggo pa lang akong kinasuhan. Pero ang sabwatan laban sa inyo ay nagsimula ng mas maaga. Tinapos ni Valeria, inaayos ang kanyang salamin. Halos 1 taon na ang nakalipas. Itinuro niya ang isa sa mga screen kung saan lumitaw ang larawan ng isang matandang lalaki, kulay pilak ang buhok, may ekspresyon ng isang maninila sa isang mamahaling damit. Nakikilala ninyo ba ang lalaking ito, Dr. Reyes? Pinag-aralan ni Jose ang larawan at naramdaman na nanlamig ang kanyang dugo. Siya, si Enrique Velasco, ang CEO ng Phoenix Laboratories. Eksakto. Pinindot ni Valeria ang keyboard at lumitaw ang iba pang mga larawan, isa sa pinakamalaking kumpanya ng gamot sa bansa, at ang inyong numero 1 kaaway. Hindi ko maintindihan. Nalilitong tiningnan ni Tala ang mga litrato. Bakit gustong saktan ng isang ginoo ng mga gamot ang papa ko? Lumuhod si Valeria para maging kapantay ng bata. Matagal na, may natuklasan ang papa mo na isang kahindik-hindik na bagay. Nagbebenta ang Phoenix Laboratories ng mga depektibong gamot sa mga pampublikong ospital. Mga gamot na hindi gumagana ng maayos pero mas murang gawin. Idinulog ng papa mo ito at ako ang napagbintangan. Mapait na idinagdag ni Jose. Walang autoridad na nag-imbestiga. Sa halip, inakusahan ako ng paninirang puri. Kinailangan kong bawiin sa publiko para hindi mawala ang aking lisensya. Pero hindi ka talaga bumawi, hindi ba? Ngumiti si Delgado. Patuloy mong idinukumento ang bawat kaso, bawat pasyenteng naapektuhan, nag-iipon ng ebidensya. Kailangan kong gawin, pagtatanggol ni Jose. May mga batang namamatay dahil sa mga peking gamot. Hindi ko maaaring baliwalain iyon. Bumalik si Valeria sa kanyang computer. Nalaman iyon ni Enrique Velasco at nagpasya siyang masyado kang mapanganib para hayaang malaya. Kailangan kanyang patahimikin ng permanente, hindi sa pamamagitan ng pisikal na karahasan. Iyon ay masyadong halata, kundi sa pamamagitan ng pagsira sa iyong kredibilidad, iyong karera, iyong buhay. Yung pasyenteng namatay, pinagdugtong ni Tala ang mga piraso. Yung sinabi nilang pinatay ni Papa ay nagngangalang Ricardo Mendez. Ipinakita ni Valeria ang larawan ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Nagtatrabaho siya bilang accountant para sa Phoenix Laboratories. Natuklasan niya ang mga irregularidad sa pananalapi na may kaugnayan sa mga depektibong gamot. Magtetestigo sana siya laban sa kumpanya. Ang katahimikan sa silid ay kasing bigat ng tingga. Sinasabi ninyo, hindi matapos ni Jose ang pangungusap na si Ricardo Mendez ay hindi namatay dahil sa medical negligence, tinapos ni Delgado. Pinatay siya at idinisenyo nila ang lahat para ikaw ang managot. Naramdaman ni Tala na nanlambot ang kanyang mga binti. Sinalo siya ni Jose bago siya bumagsak, dinala siya sa isang kalapit na upuan. Ang mundo ng bata na marahas ng nayanig, ngayon ay ganap ng gumuho. Paano? Ang tanging naitanong ni Jose. Nagsimulang magpaliwanag si Valeria. Ang kanyang boses ay teknikal ngunit puno ng pigil na galit. Dumating si Ricardo Mendez sa ospital na may internal bleeding. Ipinapakita ng mga record na nag-utos ka ng mga regular na pagsusuri sa dugo bago ang operasyon. Ngunit ang mga pagsusuring iyon ay minanipula. Ipinakita niya ang mga dokumento sa screen. May nagbago sa mga resulta para itago na si Mendez ay nilason ng isang napakalakas na anticoagulant. Nang operahan mo siya,
Imposible nang mapigilan ang pagdurugo. Kahit anong gawin mo, nakatakda na siyang mamatay. Diyos ko. Napaupo si Jose sa isang silya, ang kanyang mukha ay nasa kanyang mga kamay. Pero mayroon pa, walang awang nagpatuloy si Valeria. Si Dr. Sebastian Torres, ang iyong kasamahan na nagtestigo laban sa iyo. Anong meron sa kanya? Nakatanggap siya ng 2 milyong piso sa isang offshore account 3 araw matapos mamatay si Mendez, pera mula sa isang subsidiary ng Phoenix Laboratories. Biglang tumayo si Tala. Nakakuyom ang kanyang mga munting kamao. Kung gayon, nagsinungaling ang doktor na iyon, inosente ang papa ko. Ganap na inosente, tumango si Delgado. Ngunit ang pagpapatunay nito sa korte ay magiging komplikado. Malalim ang koneksyon ni Enrique Velasco, mga hukom, politiko, pulis lahat ay nasa kanyang bulsa. Kung gayon, anong gagawin natin? Tanong ni Jose na mas lalong nalilito. Lalaban tayo. Isang bagong boses ang sumali sa usapan. Lumingon ang lahat upang makita si Hukom Arturo Bonifacio na pumapasok sa parehong pinto sa gilid, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakasakay sa kanyang wheelchair. Nakatayo siya, nakasandal sa mga saklay. Dahan-dahan ngunit may determinasyong naglalakad patungo sa kanila. Napasinghap si Tala. Biglang tumayo si Jose, tumakbo patungo sa hukom. Anong ginagawa ninyo? Hindi ko dapat sinusubukang maglakad? Tinapos ni Bonifacio. Sa wakas ay nakarating sa isang silya at bumagsak na may pagod na buntong hininga. Dr. Reyes, pareho nating alam ang katotohanan. Sinabi ninyo iyon sa akin ilang taon na ang nakalipas. Inalis niya ang kanyang Amerikana, ipinakita ang mga braso na may malinaw na kalamnan. Kaya ng katawan kong maglakad. Malinaw ang mga pag-aaral na ipinakita ninyo sa akin. Nag-regenerate ang mga nerbiyos. Gumagana ang mga kalamnan. Sa pisikal, kaya ko. Ngunit sa pag-iisip, isa akong duwag. Pinutol siya ni Bonifacio. Ang trauma ng aksidente, ang takot na mawala ang lahat kung lalabas ang katotohanan, ang kasalanan, sa pagsisinungaling, sa loob ng maraming taon, bumuo ito ng isang bilangguan sa aking isip na mas matibay kaysa sa anumang pisikal na paralisis. Tiningnan niya si Tala. Hanggang sa isang matapang na bata ang nagpakita sa akin kung ano talaga ang ibig sabihin ng tapang. Hindi ito ang kawalan ng takot. Ito ay ang paggawa ng tama sa kabila nito. Bakit po kayo narito? Tanong ni Delgado, halatang nagulat sa paglitaw ng mahistrado. Dahil natanggap ko ito ngayong araw. Inilabas ni Bonifacio ang isang sobre mula sa kanyang bulsa. Sa loob ay may isang litrato ang kanyang anak, kuha noong araw na iyon ayon sa digital date sa sulok. Sa paligid ng ulo ng bata, may gumuhit ng isang target gamit ang pulang marker. Naramdaman ni Tala na nanlamig ang kanyang dugo. Kinuha ni Jose ang litrato, nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit. Hindi tumigil si Enrique Velasco matapos kong suspindihin ang paglilitis. Paliwanag ni Bonifacio. Ang kanyang boses ay kontrolado ngunit puno ng puot. Personal niya akong tinawagan. Sinabi niya na kung hindi ko hahatulan si Dr. Reyes sa bagong paglilitis, ang aking pamilya ang magbabayad. At anong isinagot ninyo? Tanong ni Valeria. Na pumunta siya sa impyerno, simpleng sagot ni Bonifacio. Napagod na akong maging kanyang papet, na sa pagkakataong ito, gagawin ko ang tama, anuman ang kapalit. Muli siyang tumayo, nakasandal sa mga saklay. Kitang-kita ang pagsisikap, dumadaloy ang pawis sa kanyang noo, ngunit nanatili siyang tuwid. Dr. Reyes, iniligtas ninyo ang aking anak nang walang ibang gustong sumubok. Tinuruan ninyo ako na may mga sikretong mas mabigat kaysa sa mga kasinungalingan. Ngayon, gagawin ko rin iyon para sa inyo. Magtetestigo ako tungkol sa sabwatan, sa mga banta, sa lahat. Sisisrain niyan ang inyong karera, babala ni Jose. Marahil tumango si Bonifacio, pero kahit papaano, makakatingin ako sa aking anak nang walang kahihiyan. Isang telepono ang tumunog, bumasag sa sandali. Sumagot si Valeria. Sandali siyang nakinig.
at namutla ang kanyang mukha. Anong nangyari? Agad na tanong ni Delgado. Ang kontak ko sa pulis. Ibinaba niya ang telepono na nanginginig ang mga kamay. Kakalabas lang nila ng arrest warrant para kay Dr. Reyes. Sinasabi nilang nilabag niya ang mga tuntunin ng kanyang pansamantalang kalayaan sa pag-alis sa lungsod ng walang pahintulot. Pero hindi ako umalis ng lungsod. Protesta ni Jose. And that po. Alam namin, umungol si Delgado, pero hindi kailangan ni Velasco na totoo iyon. Kailangan lang niya ng dahilan para ikulong ka ulit. Gaano katagal pa tayo? Tanong ni Bonifacio. Papunta na ang mga patrol car. 15 minuto, siguro 20. Naramdaman ni Tala na kinakain siya ng takot. Kakalabas lang ng kanyang ama at ngayon ay aarestuhin na naman siya. Lahat ng sakripisyo, lahat ng sakit ay walang silbi. Hindi. Sabi niya ng malakas, nagulat sa sarili sa katatagan ng kanyang boses. Hindi natin sila hahayaang manalo. Tala, mahal, nagsimula si Jose. Hindi, Papa. Pinutol siya nito. At mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na nag-utos sa lahat sa silid na makinig. Iniisip ng masamang ginoong iyon na kaya niya tayong takutin. Iniisip niyang mahina tayo dahil mabuti tayo. Lumingon siya kay Valeria. Sabi ninyo, may ebidensya kayo laban sa kanya, hindi ba? Lahat ng mga litrato at papel na iyon. Oo, pero hindi sapat para sa isang kriminal na kaso nang walang mga testimonya na susuporta rito. Kung gayon, kumuha tayo ng mga testimonya, deklara ni Tala. Daan-daang tao na ang iniligtas ng papa ko. Lahat ng mga taong tumayo sa korte, lahat sila ay maaaring magsalita. Maaari nilang sabihin ang kanilang mga kwento. Hindi niyan mapipigilan ng arrest warrant, sabi ni Delgado. Pero maaari itong lumikha ng pampublikong presyon na intindihan ni Bonifacio kung saan patungo si Tala. Kung ilalantad natin ito sa publiko, kung ipapakita natin sa mga tao na ito ay isang witch hunt, kailangan umatras ni Enrique Velasco. Ang kanyang kapangyarihan ay nakabatay sa pag-operate sa dilim. Tinapos ni Valeria, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa panibagong pag-asa. Kung hihilahin natin siya sa liwanag, masusunog siya. Ngumiti ng mapanganib si Delgado. Isang plano ang nagsimulang mabuo mabilis, mapanganib, posibleng maging sakuna. Ngunit ito ang kanilang tanging pagkakataon. Valeria, kinuha ni Delgado ang pamumuno. Kailangan mong kontakin ang bawat independent na periodista na kilala mo, yung mga hindi nasa bulsa ni Velasco. Mag-organisa ka ng isang press conference para bukas ng umaga. Si Teresa Mendoza, dagdag ni Jose, kilala niya ang lahat ng pasyenteng ginamot ko. Maaari siyang mag-organisa ng mga testimonya. Kokontakin ko ang aking mga kasamahan sa sistema ng hustisya, alok ni Bonifacio. Yung mga pagod na sa korupsyon. Mas marami sila kaysa sa inaakala ni Velasco. At ako? Tanong ni Tala. Anong pwede kong gawin? Lumuhod si Jose sa harap niya, hinawakan ang kanyang mga munting kamay. Ikaw, matapang kong anak, ang gagawa ng pinakamahirap sa lahat. Magtitiwala ka na sa wakas ay gagawin na naming mga matatanda ang mga bagay ng tama. At kung hindi ninyo kaya, napuno ng luha ang kanyang mga mata, at kung kunin ka nila ulit, hinalikan niya ang kanyang noo. Tinuruan mo na ako na ang isang batang may tapang ay kayang baguhin ang mundo. Nagtitiwala ako na makakahanap ka ng paraan para iligtas tayo muli. Ang tunog ng mga sirena ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa malayo. Naging tensyonado ang lahat. Kailangan na nating kumilos. Tinulak ni Delgado si Jose patungo sa isang pinto sa likod. May isang lagusan na patungo sa katabing gusali. Valeria, sirain mo ang anumang ebidensya na narito sila. Teka, pinigilan ni Bonifacio si Jose. Doktor, kung hindi na tayo magkita muli, magkikita pa tayo, pinutol siya ni Jose. At sa pagkakataong iyon, gusto kitang makitang naglalakad ng walang mga saklay na iyan. Mahinang ngumiti si Bonifacio. Deal, nawala si Tala, Jose at Delgado sa likod na pinto kasabay ng paglakas ng mga sirena sa labas.
Mabilis na nagsimulang magligpit ng mga dokumento si Valeria, inilalagay ang lahat sa mga kahon na ihahagis niya sa likod na bintana papunta sa isang naghihintay na truck. Naiwan si Hukom Arturo Bonifacio na mag-isa sa silid, nakikinig sa mga bota ng mga pulis na tumatama sa semento sa labas. Muli siyang tumayo nang walang saklay. Sa pagkakataong ito, nanginginig ang kanyang mga binti. Nagbabantang bumigay, ngunit nanatili siyang matatag. Para sa aking anak, bulong niya sa sarili. Para sa lahat ng mga batang karapat-dapat sa isang mas magandang mundo. Nang pumasok ang mga opisyal sa pangunahing pinto, nakita lamang nila ang mahistrado na nakatayo sa isang walang laman na silid. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi takot ang naramdaman ni Arturo Bonifacio. Naramdaman niya ang layunin. Sa isang lugar sa lungsod, sa isang marangyang opisina, sa pinakamataas na palapag ng isang skyscraper, natanggap ni Enrique Velasco ang balita na nakatakas si Dr. Reyes. Ngumiti siya. Perpekto, sabi niya sa telepono. Ngayon, isa na siyang pugante. Mas pinapadali nito ang mga bagay. Ibinaba niya ang telepono at tumawag sa isa pang numero. I-activate ang Plan B. Utos niya. Oras na para matutunan ng munting tala kung anong nangyayari sa mga kumakalaban sa akin. Mas lalong dumilim ang gabi at nagsisimula pa lang ang totoong digmaan. Bahagya pa lang sumisilip ang liwanag ng umaga sa mga bintana ng maliit na apartment kung saan nagtago sina Tala at ang kanyang ama. Isang simpleng lugar sa isang nakalimutang kapitbahayan na ibinigay ng isa sa mga pasyenteng iniligtas ni Jose. Ilang taon na ang nakalipas. Walang sino man ang maghahanap sa kanila doon o iyon ang kanilang iniisip. Hindi makatulog si Tala. Bawat ingay sa kalye ay nagpapagulat sa kanya, bawat anino ay tila nagbabanta. Nakaupo siya sa sira-sirang sofa, yakap ang isang unan, nang marinig niyang mahinang nakikipag-usap ang kanyang ama sa telepono sa kabilang silid. Teresa, kailangan kong magtiwala ka sa akin, sabi ni Jose. Tipunin mo ang lahat ng kaya mo para sa press conference. Bawat pasyente, bawat testimonya ay mahalaga. Tahimik na tumayo si Tala at lumapit sa nakabukas na pinto. Alam kong mapanganib, patuloy ng kanyang ama, pero kung hindi tayo kikilos ngayon, mananalo si Velasco. At hindi lang ako ang sisirain niya ang sinumang maglakas loob na ilantad ang kanyang mga krimen. Ibinaba niya ang telepono at lumingon, nakita ang mga mata ng kanyang anak na nanonood mula sa pinto. Hindi ka makatulog, hindi iyon isang tanong. Papa, pumasok si Tala sa silid. Anong mangyayari sa atin? Niyakap siya ni Jose ng mahigpit. Mananalo tayo, matapang kong anak, dahil ang katotohanan ay laging, ang tunog ng nabasag na salamin ay sumabog mula sa sala. Natigilan silang dalawa. Pagkatapos ay mga boses, mabibigat na yabag, masyadong marami para maging ordinaryong pulis. Sa likod na pinto. Mabilis na bulong ni Jose. Tinutulak si Tala patungo sa maliit na balkonahe. Bumaba ka sa fire escape. Tumakbo ka sa kapihan sa kanto. Hanapin mo si Claudia, poprotektahan ka niya. Hindi kita iiwan. Kumapit si Tala sa kanya. Kailangan mong gawin. Ang pagkaapurahan sa kanyang boses ay mas nakakatakot kaysa sa anupaman. Kung mahuli tayong dalawa, walang magsasabi ng katotohanan. Umalis ka na. Biglang bumukas ang pinto ng silid. 3 lalaki ang pumasok, nakatakip ang kanilang mga mukha ng itim na balaklava. Hindi sila pulis, sila ay mas masahol pa. Dr. Jose Reyes, sabi ng isa sa kanila sa isang nabagong boses. Gusto kang makausap ni Ginoong Velasco. Bitawan ninyo ako. Nakipaglaban si Jose nang hawakan siya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Tala na paralisado sa takot. Walang kinalaman ang anak ko dito. Sa kabaligtaran, lumingon ang isa sa mga lalaki kay Tala. Ang bata ang eksaktong kailangan namin para masigurado ang iyong kooperasyon. Tumakbo si Tala. Dinala siya ng kanyang mga binti sa balkonahe habang naririnig niya ang kanyang ama na sumisigaw ng kanyang pangalan. Bumaba siya sa mga metal na hagdanan nang napakabilis na halos mahulog siya.
Tumama ang kanyang mga hubad na paa sa malamig na metal, ang mga luha ay nagpapalabo sa kanyang paningin. Nakadating siya sa eskinita at tumakbo. Tumakbo siya ng mas mabilis kaysa dati. Naririnig niya ang mga yabag sa likod niya, mga boses na sumisigaw na huminto siya. 2 kanto na lang ang kapihan, napakalapit, ngunit napakalayo. Isang itim na kotse ang biglang lumitaw, humaharang sa kanyang daan. Sinubukan ni Tala na baguhin ang direksyon, ngunit binuhat siya ng malalakas na braso. Sumigaw siya, nanipa, nangagat, ngunit walang silbi. Kalma lang bata, isang pamilyar na boses ang nagsalita. Tumigil si Tala sa pakikipaglaban, tumingala ng may ganap na pagkabigla. Si Dr. Sebastian Torres iyon. Kayo, bulong niya ng may takot. Nagsinungaling kayo tungkol sa papa ko. Oo. Inilagay siya ni Torres sa likod na upuan ng kotse, ngunit hindi marahas, kundi may halong tila pagsisisi. At ngayon ay babawi ako. Umalis ang kotse. Dumikit si Tala sa bintana, pinapanood ang mga lalaking humahabol sa kanya na nalilitong naiwan. Nagmaneho si Torres ng may kahusayan, dumadaan sa mga kalye na halatang alam niya. Saan ninyo ako dadalhin? Tanong ni Tala. Sinusubukang magtunog na matapang kahit nanginginig ang kanyang boses. Sa isang ligtas na lugar, sagot ni Torres. At pagkatapos ay makikinig ka sa isang bagay na ayaw ipaalam sa iyo ng iyong ama. Nagmaneho sila sa loob ng 20 minuto hanggang sa makarating sa isang abandonadong ospital sa labas. Huminto si Torres at lumingon kay Tala. Inalis ang salamin na lagi niyang suot. Pula ang kanyang mga mata, pagod. 2 taon na ang nakalipas. Nagsimula siya. Nagkasakit ang bunso kong anak. Agresibong leukemia. Kailangan niya ng isang napakamahal na experimental na gamot. Wala akong ganoong pera. Tahimik na nakinig si Tala. Hindi maintindihan kung saan ito patungo. Lumapit sa akin si Enrique Velasco. Nagpatuloy si Torres, nanginginig ang boses. Nag-alok siya ng isang kasunduan. Babayaran niya ang buong pagpapagamot ng aking anak kung gagawin ko ang ipag-uutos niya pagdating ng panahon. Magsinungaling tungkol sa papa ko, tinapos ni Tala. Oo, malungkot na tumango si Torres. Nang mamatay si Ricardo Mendez, tinawagan ako ni Velasco. Binigyan niya ako ng eksaktong script ng sasabihin ko sa korte na nag-opera ang iyong ama ng may kapabayaan, na binaliwala niya ang mga protocol, na ang kanyang ego ang naging sanhi ng pagkamatay. At pumayag kayo. Ang boses ni Tala ay puno ng paghamak. Namatay ang anak ko. Pagtatanggol ni Torres, ngunit walang paninindigan. Ano ang gagawin mo para iligtas ang isang taong mahal mo? Inisip ni Tala ang lahat ng ginawa niya para sa kanyang ama, ang sobre na dinala niya sa korte, ang mga bantang binitawan niya, at naintindihan niya ng may masakit na kalinawan na hindi sila gaanong naiiba ni Torres. Pero, nailigtas ba ang anak ninyo? Sa wakas ay sabi niya, hindi. Umiling si Torres, dumadaloy ang mga luha sa kanyang mukha. Namatay siya 3 buwan na ang nakalipas. Ang mga gamot na ibinigay ni Velasco ay mula sa parehong depektibong linya na sinubukang ilantad ng iyong ama. Namatay ang anak ko dahil sa parehong mga kasinungalingan na tinulungan kong protektahan. Ang katahimikan sa kotse ay kasing bigat ng tingga. Kaya ako narito. Pinunasan ni Torres ang kanyang mukha. Kaya kita iniligtas. Dahil sapat na akong namuhay bilang isang duwag. Karapat-dapat ang anak ko sa isang mas mabuting ama. At karapat-dapat ang iyong ama na may magsabi na sa wakas ng katotohanan. Ang katotohanan tungkol saan? Tanong ni Tala. Inilabas ni Torres ang isang makapal na sobre mula sa glove compartment. Nandito lahat. Mga recording ng mga pag-uusap ko kay Velasco, mga dokumento na nagpapatunay na nilason si Ricardo Mendez, mga bank transfer, mga pangalan ng lahat ng doktor, hukom at pulis na nasa payroll ni Velasco. Bakit hindi ninyo ito ibinigay noon? Natakot ako. Pag-amin niya. Binantaan ako ni Velasco. Sinabi niya na kung magsalita ako, ang pamilya ko ang magbabayad.
Ngunit pagkatapos ay nakita ko ang isang 10 taong gulang na batang babae na ginawa ang hindi ko nagawang gawin. Nakita ko ang iyong tapang sa korte at labis akong nahiya sa aking sarili na hindi ko na kayang mamuhay sa kasalanang iyon. Ibinigay niya ang sobre kay Tala. Dalhin mo ito kay Attorney Ramon Delgado. Alam niya kung anong gagawin. Iyan lang ang tanging kopya. Kung may mangyari diyan, panalo si Velasco. At kayo. Kinuha ni Tala ang sobre na nanginginig ang mga kamay. Kukunin ko pabalik ang iyong ama. Muling pinaandar ni Torres ang kotse. Alam ko kung nasaan siya. Habang iniisip ni Velasco na nasa panig niya ako, malaya akong makakagalaw. Paano ko malalaman na hindi ninyo ako niloloko? Hinamon siya ni Tala. Tiningnan siya ni Torres sa rearview mirror. Hindi mo alam, pero minsan, nagtiwala ang iyong ama sa kabutihan ng mga tao kahit na hindi dapat. Palagay ko, pareho tayong tumataya na mayroon pang natitirang kabutihan sa mundong ito. Dinala niya siya pabalik sa lungsod, ngunit hindi sa apartment. Iniwan niya siya sa harap ng gusali kung saan may opisina si Valeria. Bago bumaba si Tala, huling nagsalita si Torres. Sabihin mo sa iyong ama na nagsisisi ako, na kung maibabalik ko lang, maaari ninyo, pinutol siya ni Tala, maaari ninyong ibalik sa pamamagitan ng paggawa ng tama ngayon. Tumango si Torres, isang anino ng malungkot na ngiti sa kanyang mukha. Mas matalino ka kaysa sa maraming matatanda na kilala ko. Siguradong ipinagmamalaki ka ng iyong ama. Umalis ang kotse, iniwan si Tala na mag-isa sa bangketa na may hawak na sobreng naglalaman ng kanilang kapalaran. Tumatakbo siyang umakyat sa hagdan at galit na kumatok sa pinto ni Valeria. Binuksan ni Ramon Delgado ang pinto. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagtataka tungo sa pag-aalala nang makita ang batang mag-isa. Nasaan ang iyong ama? Kinuha nila siya. Mabilis na pumasok si Tala. Ibinigay ang sobre. Pero mayroon tayo nito. Si Dr. Torres, lumipat na siya ng panig. Nasa loob nito ang lahat ng kailangan natin. Kinuha ni Valeria ang sobre at nagsimulang suriin ang laman. Lumalaki ang kanyang mga mata sa bawat dokumento, bawat recording, bawat piraso ng ebidensya. Diyos ko, bulong niya, ito ay sapat na ito para ganap na sirain si Velasco, para ikulong ang 12-dosenang tao. At ito ang dahilan kung bakit papatayin nila si Papa kung malaman nilang umiiral ito, tinapos ni Tala. Tumunog ang telepono ni Delgado. Sumagot siya, sandaling nakinig, at namutla ang kanyang mukha. Si Hukom Bonifacio iyon, sabi niya nang ibaba ang tawag. Kakatanggap lang niya ng mensahe mula kay Velasco. Kung hindi natin ibibigay ang lahat ng ebidensya at kanselahin ang press conference sa susunod na 3 oras, papatayin nila si Dr. Reyes. Naramdaman ni Tala na huminto ang mundo. Nakuha nila ang ebidensya, ngunit malapit na nilang mawala ang nag-iisang bagay na mahalaga. Anong gagawin natin? Tanong ni Valeria. Nakatingin sa pagitan ni Delgado at Tala. Tumuwid si Tala. Pinunasan ang mga luhang nagsimulang mamuo. Sa kanyang mga mata ay may bagong bagay. Hindi lang tapang o desperasyon, ito ay ganap na determinasyon. Gagawin natin pareho, sabi niya nang may matatag na boses. Ililigtas natin si Papa at sisirain si Velasco ng sabay. Paano? Tanong ni Delgado. Ngumiti si Tala. Hindi ito ngiti ng isang bata. Ito ay ngiti ng isang taong natutong laruin ang laro ng mga matatanda at handa ng manalo. Gamit ang nag-iisang kapangyarihan na hindi kayang bilhin o bantaan ni Velasco, sagot niya. Ang katotohanan, Liv, para makita ng buong mundo. At nagsimula siyang magpaliwanag ng isang plano na napakapanganib, napaka-imposible, na maaari lamang gumana kung lahat ay gagampanan ang kanilang bahagi ng perpekto. Ang orasan ay nagsimulang tumakbo. 3 oras, magsisimula na ang huling laban. Ang press room ng convention center ay siksikan. Mga TV camera, mga usisero na periodista na narinig
ang tungkol sa press conference na nangangakong ilalantad ang katotohanan sa likod ng pinakamalaking pharmaceutical conspiracy sa bansa. Eksakto kung ano ang plinano ni Tala, maximum public exposure. Ngunit ang hindi alam ng lahat ay hindi lang ito isang press conference. Ito ay isang bitag at ang pain ay siya mismo. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Valeria sa kanya sa ika-10 beses, inaayos ang maliit na nakatagong mikropono sa blusa ni Tala. Kung may mangyaring mali, mamatay pa rin si Papa. Sagot ni Tala nang may kahinahunan na hindi niya nararamdaman. Ito na lang ang ating tanging pagkakataon. Kinakabahang tiningnan ni Ramon Delgado ang kanyang relo. Sinabi ni Torres na ilalagay niya si Jose sa posisyon ng alas 11. 10:05 sa 45 na. 15 minuto. At si Hukom Bonifacio? Tanong ni Tala. Papunta na. Kumpirma ni Delgado. Pero Tala, kailangan mong maintindihan. Kung susubukan talaga ni Arturo ang plinano mo, maaaring hindi sumunod ang kanyang katawan. Ang psychogenic paralysis ay hindi basta-basta nawawala dahil lang gusto mo. Kailangan ito ng isang matinding emosyonal na katalista. Alam ko. Tumingin si Tala sa entablado kung saan nakaupo na ang 12 pasyenteng iniligtas ng kanyang ama, handa nang magtestigo. Kaya ito gagana. Bumukas ang mga pinto at pumasok si Teresa Mendoza, kasunod si Hukom Arturo Bonifacio na nasa kanyang wheelchair. Ngunit may napansin si Tala na kakaiba sa kanya. May determinasyon sa kanyang mga mata. Layunin, handa na ba ang lahat? Tanong ni Bonifacio. Lahat. Kumpirma ni Delgado. Magsisimula ang mga live broadcast sa eksaktong 10 minuto, 20 magkakaibang channel kasama ang mga internet stream. Kapag nagsimula ito, wala nang atrasan. Mabuti. Tumango si Bonifacio. Dahil kakukumpirma lang ni Enrique Velasco na darating siya. Ang sumunod na katahimikan ay parang kuryente. Ano? Halos sumigaw si Valeria. Pupunta si Velasco dito? Personal ko siyang pinadalhan ng espesyal na imbitasyon. Ngumiti si Bonifacio nang walang saya. Sinabi ko sa kanya na kung gusto niyang pigilan ang press conference na ito, kailangan niyang harapin ako ng personal. Hindi siya pinayagan ng kanyang ego na tumanggi. Perpekto iyan, sabi ni Tala. Ang isip niya ay nag-adjust na sa plano. Kung narito siya, hindi niya masasaktan si Papa. Kakailanganin niya si Papa bilang bargaining chip. Eksakto. Sang-ayon ni Bonifacio. Pero mag-ingat ka, bata. Mapanganib si Velasco kapag nasusukol. 10:55. Puno na ang silid. Nakaposisyon na ang mga kamera. Inihahanda ng mga periodista ang kanilang mga tanong. At sa isang lugar sa gitna ng mga tao, alam ni Tala na naghihintay ng utos ang mga tauhan ni Velasco. Alas 11. Umakyat si Ramon Delgado sa entablado. Agad na tumahimik ang bulungan ng mga tao. Mga ginoo at ginang, umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa mga speaker. Salamat sa pagdalo sa press conference na ito na magpapabago sa paraan ng inyong pag-unawa sa sistema ng kalusugan ng bansang ito. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto sa likod. Pumasok si Enrique Velasco na parang pag-aari niya ang lugar. Matangkad, kulay pilak ang buhok, perpektong nakaayos, suot na mas mahal pa sa isang bagong kotse. Ang kanyang presensya ay humihingi ng atensyon. Ngunit may napansin si Tala, may hinahanap ang kanyang mga mata o isang tao. Narito kami, patuloy ni Delgado, upang ilantad ang isang sabwatan na kumitil ng mga inosenteng buhay, upang isiwalat kung paano minanipula ng isang kumpanya ng gamot ang mga medisina, nanuhol ng mga opisyal at pumatay ng mga nagbanta na ilantad ang katotohanan. Huminto si Velasco sa gitna ng pasilyo. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit nakita ni Tala ang tensyon sa kanyang mga balikat at para magsimula, itinuro ni Delgado si Tala. Nais kong ipakilala sa inyo ang taong nagkaroon ng tapang na wala sa aming mga matatanda, si Tala Reyes. Umakyat si Tala sa entablado. Lumingon sa kanya ang mga kamera, libo-libo, marahil milyon-milyong tao ang nanonood sa sandaling iyon.
Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakalakas na akala niya ay naririnig ng lahat. Ang pangalan ko po ay Tala Reyes. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay pinalakas ng mga mikropono. Ako po ay 10 taong gulang at ang aking ama, si Dr. Jose Reyes, ay maling inaakusahan sa isang krimen na hindi niya ginawa. Sa audience, nagsimulang lumapit si Velasco. Ang kanyang mga bodyguard ay estratehikong kumalat sa silid. Ngunit hindi lang po ako narito para ipagtanggol siya, patuloy ni Tala. Narito ako para akusahan ang tunay na kriminal. Ang taong responsable sa pagkamatay ng 12 dosenang, marahil daan-daang tao, ang lalaking nakatayo diyan mismo. Itinuro niya si Enrique Velasco. Marahas na lumingon ang mga kamera, sumabog ang mga flash. Natigilan si Velasco, nahuli sa sentro ng atensyon ng 20 live na kamera. Napakaseryosong mga akusasyon iyan, bata. Nagsalita si Velasco sa isang kontroladong boses, ngunit nakita ni Tala ang lason sa likod ng maskara. Mga akusasyon na maaaring ituring na paninirang puri. Paninirang puri? Inilabas ni Tala ang isang device mula sa kanyang bulsa. Kahit na mayroon ako nito, iyon ang USB na ibinigay ni Dr. Torres. Naglalaman ng mga recording, dokumento, hindi matututulang ebidensya. Itinaas ito ni Tala. May mga recording dito ng pag-uutos ninyo na lasunin si Ricardo Mendez. May mga bank transfer na nagbabayad ng suhol sa mga hukom, pulis at doktor. May mga listahan ng lahat ng ospital na nakatanggap ng depektibong gamot. Lahat na wala ang kulay sa mukha ni Velasco. Iyan ay imposible. Walang ganyang ebidensya. Wala? Isang bagong boses ang sumali. Umakyat si Dr. Sebastian Torres sa entablado. Ang kanyang mukha ay ipinapakita sa malalaking screen. Dahil ako mismo ang kumolekta nito. Bawat pag-uusap natin, bawat utos na ibinigay ninyo para magsinungaling ako sa korte, lahat ay nakarecord. Umatras si Velasco. Ang kanyang mga mata ay galit na naghahanap ng labasan. At hindi lang salita ko laban sa inyo, patuloy ni Torres. 37 doktor pa ang handang magtestigo. Lahat ay sinuhulan ninyo, lahat ay pagod ng mamuhay sa kasalanan. Bukod pa riyan, iginulong ni Hukom Bonifacio ang kanyang upuan sa harap ng entablado. Ako mismo ay magtetestigo tungkol sa mga banta na natanggap ko para hatulan si Dr. Reyes. Mga banta laban sa aking pamilya, laban sa aking anak. Sumabog ang silid. Sumisigaw ng mga tanong ang mga periodista. Nakatutok ang mga kamera kay Velasco, na ngayon ay halatang nagpapanik. Ito ay isang sirko. Sa wakas ay sumigaw siya. Isang sabuatan laban sa isang matagumpay na negosyante. Wala kayong hawak. Wala kaming hawak? Lumitaw si Valeria sa isang screen sa gilid sa pamamagitan ng video conference. Nagsimula siyang mag-play ng isang recording. Ang boses ni Velasco ay hindi maikakaila. Siguraduhin mong mananatiling tahimik si Torres, kung hindi ang kanyang pamilya. Inilipat ni Valeria sa isa pa. Ang pondo ay nasa offshore account na. Ngayon, gawin mo ang trabaho mo at sirain mo si Reyes sa korte. Natigilan si Velasco. Huwad iyan, gawa-gawa. Lumingon siya sa kanyang mga bodyguard. Kunin ninyo ang bata. Gumawa ng hakbang ang mga bodyguard. Ngunit bago pa man sila makagalaw, sumigaw si Delgado. Ngayon, sabay-sabay, 12 dosenang undercover na ahente na nakaupo sa audience ang tumayo, naglabas ng kanilang mga armas. Ang mga bodyguard ni Velasco ay napalibutan. Ngunit hindi pa tapos ang plano ni Tala. Kagalang-galang na hukom, tumingin si Tala kay Bonifacio. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Sabi ninyo kailangan ninyo ng isang matinding emosyonal na katalista. Sabi ninyo kailangan ninyong makita ang isang bagay na nagkakahalaga ng paglaban. Tingnan ninyo siya. Itinuro niya si Velasco. Tingnan ninyo ang lalaking nagbanta sa inyong anak. Tingnan ninyo ang kasamaan. At ngayon, tumayo kayo. Pigil ng lahat ang kanilang hininga. Ang mga kamera ay nakatutok kay Hukom Bonifacio. Tiningnan niya si Velasco. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga taong nakatayo sa likod ni Tala, ang mga pasyenteng iniligtas ng ama nito. Pagkatapos ay tiningnan niya si Tala mismo.
Nakita niya ang isang batang babae na handang isakripisyo ang lahat para sa katarungan, at sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa kanya. Para sa aking anak, bulong niya. Pinilit niyang tumayo. Nanginginig ang kanyang mga braso, namuo ang pawis sa kanyang noo, umatungal siya sa pagsisikap. Ang kanyang mga binti, na hindi nagamit sa loob ng maraming taon, ay nanginginig. Ang buong bansa ay nanonood, live, at pagkatapos, sa gitna ng katahimikan na mas malakas kaysa sa anumang sigaw, tumayo si Hukom Arturo Bonifacio, nag-iisa. Nang walang tulong, sumabog ang bulwagan. Ito ay isang tunog ng pagkamangha, pag-asa at tagumpay. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Velasco ang kanyang huling pagkakataon. Kinuha niya si Tala, hinila siya sa harap niya, at naglabas ng maliit na baril na nakatago sa kanyang sakong. Huwag gagalaw, sigaw niya, itinutok ang baril sa ulo ni Tala. Lahat kayo, ibaba ang inyong mga armas. Agad na tumahimik ang silid. Natigilan si Tala, ang malamig na metal ay nakadiin sa kanyang sentido. Sa isang bodega sa kabilang panig ng lungsod, nakatali si Dr. Jose Reyes sa isang silya, pinapanood ang lahat sa isang TV screen. Sumigaw siya nang makita niya ang baril nakikipaglaban sa kanyang mga tali. Tala. Ngunit si Tala ay hindi umiyak, hindi siya sumigaw. Tumingala siya kay Velasco. Tapos na po kayo, sabi niya. Kahit anong gawin ninyo, talo na kayo. Manahimik ka. Nanginginig ang kamay ni Velasco. Mayroon pa akong alas. Wala na. Isang pamilyar na boses ang nagsabi mula sa mga anino. Lumabas si Dr. Sebastian Torres, ang kanyang mga kamay ay nasa ere. Ibinigay ko kay Attorney Delgado ang lahat, ang bawat ebidensya, ang bawat pangalan. Nagpunta ako sa bodega na ito hindi para tulungan ka, kundi para tiyakin na mahuhuli ka, Enrique, at para tiyakin na ligtas si Jose. Sa likod niya, ang mga tauhan ni Velasco na dapat ay nagbabantay kay Jose ay nakahandusay na sa sahig, pinatulog ng mga sedative na ibinigay sa kanila ni Torres sa kanilang kape. Tiningnan ni Velasco ang TV, pagkatapos ay kay Tala, pagkatapos ay sa mga ahenteng papalapit. Napagtanto niyang wala na siyang matatakbuhan. Sa isang huling desperadong hakbang, itinulak niya si Tala patungo sa mga ahente at tumakbo patungo sa gilid na pinto. Ngunit may naghihintay sa kanya. Si Hukom Arturo Bonifacio, nakatayo ng tuwid at matatag. Saan ka pupunta, Ginoong Velasco? Huminto si Velasco, natigilan. Sa sandaling iyon ng pag-aatubili, sumugod ang mga ahente. Habang inilalagay ang mga posas kay Enrique Velasco, tumakbo si Tala, hindi sa mga ahente. Hindi kay Attorney Delgado. Tumakbo siya patungo kay Hukom Bonifacio na ngayon ay nanginginig sa pagsisikap ng pagtayo. Niyakap niya ang kanyang mga binti. Nagawa ninyo. Humikbi siya. Nakatayo na kayo. Yumuko si Bonifacio. Inilagay ang isang kamay sa kanyang ulo. Ang mga luha ay dumadaloy din sa kanyang mukha. Hindi. Bata, sabi niya. Ikaw ang nagpatayo sa akin. 2 araw pagkatapos ng press conference na yumanig sa bansa, nagising si Tala sa isang kama sa ospital. Hindi siya nasugatan, ngunit sa wakas ay bumigay na ang kanyang emosyonal at pisikal na pagod. Ipinilit ng mga doktor na kailangan niya ng pahinga at obserbasyon. Ang kanyang ama ay natutulog sa isang silya sa tabi niya. Hawak ni Jose ang kanyang kamay kahit sa panaginip. Si Hukom Arturo Bonifacio ay nasa kabilang silid, sumasailalim sa masinsinang physical therapy. Ang mga video ng kanyang pagtayo ay naging viral, napanood ng mahigit 50 milyong beses sa loob ng wala pang 48 oras. Ngunit hindi tagumpay ang nararamdaman ni Tala. May nararamdaman siyang papalapit na kadiliman. Tahimik na bumukas ang pinto. Pumasok si Attorney Ramon Delgado. Ang kanyang seryosong ekspresyon ay nagsasabi na ng lahat bago pa man siya magsalita. Kailangan nating mag-usap, bulong niya. Sinusubukang hindi magising si Jose. Ngayon, maingat na bumaba si Tala sa kama. Sinundan niya si Delgado sa walang laman na pasilyo ng ospital, kung saan naghihintay si Valeria Ochoa na may nanginginig na tablet sa kamay.
Anong nangyari? Tanong ni Tala. Kahit na ayaw niyang malaman ang sagot, nakilala na namin ang kasosyo ni Velasco. Iniharap ni Valeria ang tablet. Sa screen ay lumitaw ang larawan ng isang matandang babae, mga 60 taong gulang, elegante, na may malamig na mga mata na tila tumatagos sa kaluluwa. Ang pangalan niya ay Victoria Lagdameo. Isang doktora? Kumunot ang noo ni Tala. Siya ang boss ni Velasco. Hindi, eksakto, paliwanag ni Delgado. Mas malala pa siya. Si Velasco lang ang pampublikong mukha. Si Victoria Lagdameo ang tunay na kumokontrol sa Phoenix Laboratories. At kinokontrol din niya ang 3 pribadong ospital, 2 kumpanya ng health insurance at may mga koneksyon sa pinakamatataas na antas ng politika. At bakit hindi siya inaresto kasama ni Velasco? Dahil opisyal na walang direktang koneksyon sa pagitan nila, sagot ni Valeria. Lahat ng ebidensya natin ay tumuturo kay Velasco. Sinigurado ni Victoria na hindi siya mag-iiwan ng bakas. Hanggang ngayon, madilim na idinagdag ni Delgado. Dahil pagkatapos ng press conference, kinabahan siya at ang mga taong kinakabahan ay nagkakamali. Nag-slide si Valeria ng isa pang larawan. Ito ay isang litratong kuha sa likuran ng press conference. Isang payat na lalaki, mga 40 taong gulang, nakasuot ng madilim na salamin, maingat na kumukuha ng mga tala. Naramdaman ni Tala na nanlamig ang kanyang dugo. Siya, nasa korte siya. Noong araw na nagsimula ang lahat, nakita ko siya sa galeriya. Ang pangalan niya ay Felipe Ortiz, kumpirma ni Delgado. Direktang nagtatrabaho para kay Victoria. Idinodokumento niya ang bawat galaw natin, bawat taong kinausap natin. Bakit? Naramdaman ni Tala ang isang primal na takot na gumapang sa kanyang likod. Dahil hindi lang paghihiganti ang gusto ni Victoria. Isinara ni Valeria ang tablet, hindi na kayang tingnan pa ang mga larawan. Gusto niyang magpadala ng isang mensahe na walang sinuman ang maaaring maglantad sa kanya at mabuhay para ikwento ito. Lumuhod si Delgado sa harap ni Tala, hinawakan ang kanyang mga balikat ng may kabaitan ngunit may katatagan. Tala, kailangan mong makinig ng mabuti. Mas mapanganib ang babaeng ito kaysa kay Velasco dahil matalino siya. Hindi kanya direktang aatakehin. Gagawa siya ng mas masahol pa. Ano po? Sisisrain niya ang lahat ng mahal mo dahan-dahan, sistematiko hanggang sa hilingin mong hindi mo na sinimulan ang laban na ito. Ang mga salita ay bumagsak na parang mga bato sa tiyan ni Tala. Ang papa ko, ligtas ang papa mo dito. May mga guwardiya tayo sa bawat pasukan, tiniyak ni Delgado. Ngunit may iba pang mga taong tumulong. Si Teresa Mendoza, si Dr. Torres, si Hukom Bonifacio, lahat sila ay target na ngayon. Na parang kinukumpirma ng universo ang kanyang mga salita. Tumunog ang telepono ni Valeria. Sumagot siya, sandaling nakinig, at nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Ano? Tanong ni Delgado. Inatake si Teresa Mendoza. May pumasok sa kanyang bahay, sinira ang lahat, nag-iwan ng isang sulat. Anong sabi sa sulat? Itinaas ni Valeria ang telepono. Ipinakita ang isang litratong ipinadala sa kanya. Ang sulat ay isinulat gamit ang mga letrang ginupit mula sa mga magasin. Ang MGA, bayani ay dumudugo, rin, lalo na ang MGA maliit. Naramdaman ni Tala na nanlambot ang kanyang mga binti. Sinalo siya ni Delgado bago siya bumagsak. Kailangan nating ilayo ang lahat dito. Mabilis na sabi ni Valeria. Ilipat si Jose, si Bonifacio, si Tala sa isang ligtas na lugar kung saan hindi tayo magtatago. Pinutol siya ng boses ni Tala. Tala, isa kang bata, hindi mo kaya. Ako ang nagtapos nito, sigaw niya. Ikinagulat ang dalawang matanda. Ako ang naglantad kay Velasco. Ako ang kumumbinsi sa hukom. Ako ang nagdugtong-dugtong sa lahat ng piraso. At hindi ako magtatago ngayon dahil may isang masamang ginang na gustong takutin ako. Dumaloy ang mga luha sa kanyang mukha, ngunit hindi nanginginig ang kanyang boses. Kung gusto niya akong takutin, tatakutin ko rin siya pabalik. Ipapakita ko sa kanya na gaano man siya kalakas, hindi niya kayang talunin ang isang taong lumalaban para sa pag-ibig.
Tiningnan ni Delgado ang bata sa kanyang harapan at nakita ang isang bagay na nagparamdam sa kanya ng sabay na pagmamalaki at takot. Nakita niya ang isang taong handang isakripisyo ang lahat. Anong mungkahi mo? Sa wakas ay tanong niya. Isang bitag, pinunasan ni Tala ang kanyang mga luha, pero sa pagkakataong ito, siya ang daga. Sa kabilang silid, nakatayo si Hukom Arturo Bonifacio sa harap ng isang parallel bar, gumagawa ng nanginginig ngunit may determinasyong mga hakbang. Hinihikayat siya ng physiotherapist, ngunit halos hindi nakikinig si Bonifacio. Nasa ibang lugar ang kanyang isip. Bumukas ang pinto at tumakbo papasok ang kanyang panganay na anak na si Andres, isang 25 taong gulang na binata, ang parehong taong iniligtas ni Dr. Jose ilang taon na ang nakalipas. Papa, humihingal siya. Kailangan kitang makausap. Agad. Bumagsak si Bonifacio sa wheelchair, pagod ngunit masaya sa kanyang progreso. Anong nangyari anak? Natanggap ko ito ngayong araw. Inabot ni Andres ang isang sobre. Sa loob ay may mga litrato. Mga litrato niya na papalabas sa kanyang apartment, papasok sa trabaho, nanananghalian kasama ang mga kaibigan. Bawat litrato ay may markang pulang X sa kanyang mukha. Nawala ang kulay sa mukha ni Bonifacio. Kailan ito dumating? Ngayong umaga. Papa, mayroon pa. Sabi nila, kung magtetestigo ka, laban sa organisasyon ni Velasco, sa darating na paglilitis. Ako ay, hindi. Pinutol siya ni Bonifacio. Basag ang boses. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Ako ay, ano? Babawiin ang sinabi. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, lumuhod si Andres sa harap ng kanyang ama. Papa, pakinggan mo ako. Ilang taon kitang pinanood na mamuhay sa silyang iyan, bilanggo hindi ng iyong katawan, kundi ng iyong takot. At ngayon, nang sa wakas ay natagpuan mo na ang tapang na tumayo, babalik ka na naman sa pag-upo. Pero anak kita, hindi kita maaaring isugal. Iniligtas ako ni Dr. Reyes. Noong 8 taong gulang ako, pinutol siya ni Andres. Binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay. At alam mo ba kung anong ginawa ko sa pagkakataong iyon? Nag-aral ako ng medisina. Naging pediatrician ako. Daan-daang bata na ang nailigtas ko dahil may nagligtas sa akin noon, umiiyak si Bonifacio. Kung mamamatay tayo na pinoprotektahan ang tama, patuloy ni Andres, mamamatay tayong pinararangalan ang buhay na ibinalik sa akin ni Dr. Reyes. Pero kung mabubuhay tayong mga duwag para wala lang niya akong iniligtas. Nagkayakap ang mag-ama, parehong umiiyak, parehong takot, parehong determinado. Sa sandaling iyon, lumitaw si Tala sa pinto kasama sina Delgado at Valeria. Kagalang-galang na hukom, sabi niya ng may matatag na boses. Kailangan namin ang inyong tulong muli, ngunit sa pagkakataong ito, mas mapanganib kaysa dati. Nang gabing iyon, sa isang mansyon sa labas ng lungsod, tumatanggap ng mga ulat si Dra, Victoria Lagdameo, mula kay Felipe Ortiz. Naihatid na ang mga banta, ulat ni Felipe. Natatakot si Teresa Mendoza, pati ang anak ng hukom. Sa loob ng 24 oras, lahat sila ay masyado nang matatakot para magtestigo. At ang bata? Tanong ni Victoria, humihigop ng mamahaling alak. Nasa ospital, binabantayan, pero mahina. Mabuti, ngumiti si Victoria. Ang mga bata ay laging kahinaan ng mga bayani. Kapag nakita ni Dr. Reyes kung anong gagawin natin sa kanyang anak, patawarin ninyo ang aking pag-abala. Isang bagong boses ang sumali sa usapan. Lumingon silang dalawa upang makita si Dr. Sebastian Torres na pumapasok sa pangunahing pinto, eskortado ng mga security guard. Dr. Torres, tumayo si Victoria, tunay na nagulat. Anong ginagawa mo dito? Naparito ako para makipagkasundo, sagot ni Torres. Pagod ang boses. Alam kong pinaplano ninyong saktan si Tala at hindi ko hahayaang mamatay ang isa pang bata dahil sa organisasyong ito. Namatay na ang anak mo, doktor. Malupit na sabi ni Felipe. Ano pa ang mawawala sa iyo? Ang aking kaluluwa. Simpleng sagot ni Torres. Nawala na ang aking anak. Nawala na ang aking karangalan.
Ngunit may isang bagay na hindi ko hahayaang mawala, ang pagkakataong gumawa ng isang tamang bagay bago ako mamatay. Pinag-aralan siya ni Victoria ng mabuti. Anong mungkahi mo? Hayaan ninyo akong ilabas si Tala sa ospital. Bibigyan ko kayo ng perpektong pagkakataon na gawin ang kailangan ninyong gawin. Bilang kapalit, hayaan ninyo si Dr. Reyes at ang iba pa. Bakit kami papayag sa kasunduang iyan? Naghinala si Felipe. Kaya naming kunin ang bata kahit kailan namin gusto. Hindi ninyo kaya. Mapait na ngumiti si Torres. Dahil ngayon, may mga guwardiya na siya. Dahil sinusundan siya ng media. Anumang halatang galaw ay makikita. Ngunit kung ako ang lalaking di umano'y nagligtas sa kanya, ang maglalabas sa kanya sa ospital na nagsasabing para protektahan siya, walang maghihinala, pinag-isipan ito ni Victoria. At anong makukuha mo sa kasunduang ito? Kapayapaan, sagot ni Torres. Ang kapayapaan na malaman na kahit papaano ay may nailigtas ako sa gulo na ito. Iligtas ang bata sa pamamagitan ng pagsuko kay Dr. Reyes, susuko siya para sa kanya. At sa wakas ay makakatingin ako sa aking anak sa langit ng walang kahihiyan. Nagkaroon ng katahimikan. Sa wakas, tumango si Victoria. Sige, Dr. Torres, mayroon kang 24 oras para ihatid ang bata. Kung mabigo ka, hindi ako mabibigo. Lumingon si Torres para umalis. Bukas ng hating gabi, makukuha ninyo si Tala Reyes at sa wakas ay matatapos na ito. Nang lumabas si Torres sa mansyon, naglakad siya patungo sa kanyang kotse na nanginginig ang mga binti. Umupo siya sa manibela at umiyak sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang anak. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag. Delgado, sabi niya nang may sumagot. Nasa loob na ako. Nagsimula na ang plano. Kinabukasan, habang lumulubog ang araw sa lungsod, nakaupo si Tala sa silid ng ospital, nakatingin sa bintana. Sa wakas ay natutulog na ang kanyang ama pagkatapos ng maraming araw na walang maayos na pahinga. Naglalakad si Hukom Bonifacio sa kabilang silid. Bawat hakbang ay isang tagumpay laban sa mga taon ng pagkakakulong sa sarili. At sa isang lugar sa lungsod na iyon, naghahanda ang mabubuting tao na isugal ang lahat sa isang desperadong plano para pigilan ang isang halimaw. Hinawakan ni Tala ang salamin ng bintana, pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang isang 10 taong gulang na batang babae na masyadong mabilis lumaki, na natutunan ang mga bagay tungkol sa mundo na hindi dapat malaman ng sinumang bata. Ngunit may nakita pa siyang iba. Nakita niya ang isang taong natuklasan na ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot. Ito ay ang paggawa ng tama, kahit na nanginginig ka sa takot. Bukas, bulong niya sa kanyang refleksyon. Matatapos ito sa isang paraan o sa iba. At sa mansyon ni Victoria Lagdamio, nakatingin din ang doktora sa kanyang bintana, kampante sa kanyang tagumpay. Hindi niya alam na ang bitag ay hindi para kay Tala. Ito ay para sa kanya at malapit na itong magsara. Hating gabi, ang abandonadong bodega sa labas ng lungsod ay balot sa dilim. Naglalakad si Tala, hawak kamay si Dr. Sebastian Torres na di umano'y naghahatid sa kanya sa mga kamay ni Victoria Lagdameo. Ngunit ang hindi nakikita ng sinuman ay ang 30 ahente federal na nakatago sa mga biga sa itaas, ang mga microscopic camera na nakatahi sa damit ni Tala at ang mga sniper na nakaposisyon sa mga kalapit na gusali. Natatakot ka ba? Mahinang tanong ni Torres habang papalapit sila sa mga pinto ng bodega. Takot na takot po, pag-amin ni Tala. Pero tinuruan ako ni Papa na nananalo lang ang takot kapag huminto tayong gawin ang tama. Hinigpitan ni Torres ang kanyang kamay. Mas matapang ka kaysa sa sinumang matanda na kilala ko. Bumukas ang mga pinto. Sa loob, naghihintay si Dra. Victoria Lagdameo kasama si Felipe Ortiz at isang dosenang guwardiya. Ang mahinang ilaw ng bodega ay lumikha ng mga sumasayaw na anino na nagpimukhang isang bangungot. Dr. Torres, ngumiti si Victoria, ngunit walang init sa ngiting iyon. Nakikita kong tinupad mo ang iyong bahagi. Narito na ang bata. Dahan-dahang itinulak ni Torres si Tala. Ngayon,
tuparin ninyo ang sa inyo. Hayaan ninyo si Dr. Reyes at ang iba pa. Siyempre, malambing na nagsinungaling si Victoria, lumalapit kay Tala. Bata, marami kang idinulot na gulo, higit sa dapat gawin ng isang bata. At marami po kayong nasaktan na tao, sagot ni Tala. Matatag ang boses sa kabila ng takot, higit sa dapat gawin ng sinuman. Yumuko si Victoria para maging kapantay ni Tala. Alam mo ba kung anong nangyayari sa mga batang babae na hindi nananahimik? Nagiging mga babae sila na nagbabago ng mundo, sagot ni Tala, nakatingin diretso sa kanyang mga mata. Sa isang sandali, may kumislap sa ekspresyon ni Victoria, pagkagulat marahil o hindi sinasadyang paggalang. Sayang, sa wakas ay sabi niya, tumatayo. Maari sana naming gamitin ang isang taong may determinasyon na tulad mo sa aming organisasyon. Felipe, dalhin mo siya sa saan eksakto. Isang bagong boses ang umalingaw-ngaw sa bodega. Biglang bumukas ang mga pangunahing ilaw, pansamantalang nabulag ang lahat. Nang luminaw ang paningin, nakatayo si Attorney Ramon Delgado sa pangunahing entrada, napapaligiran ng mga ahenteng federal na may nakatutok na armas. Victoria Lagdameo, formal na inanunsyo ni Delgado. Arestado ka sa salang pagsasabwatan para pumatay, pagbebenta ng mga peking gamot, panunuhol sa mga pampublikong opisyal at humigit kumulang 37 iba pang kaso. Ang mukha ni Victoria ay nagbago mula sa kumpiyansa tungo sa galit. Paano namin nalaman na personal kang darating? Lumapit si Torres, papalayo sa mga guwardiya ni Victoria. Dahil pinag-aralan ko ang iyong psychological profile sa loob ng maraming buwan, hindi mo kailanman ipinagkakatiwala ang maruming trabaho sa iba. Laging gusto mong naroon para sa huling dagok. Hindi ka pinapayagan ng iyong ego na gawin iyon. Traidor. Sinubukang abutin ni Felipe ang kanyang baril, ngunit 3 ahente ang dumamba sa kanya bago pa man niya ito mahawakan. Hindi ako traidor, mahinahong sabi ni Torres habang pinoposasan si Felipe. Isa akong ama na nawalan ng anak dahil sa organisasyong ito. At ngayon, sisiguraduhin kong walang ibang ama ang dadaan sa parehong karanasan. Sinubukang umatras ni Victoria patungo sa isang pinto sa likod, ngunit hinarangan ang kanyang daan. Lumabas si Hukom Arturo Bonifacio mula sa mga anino, ngunit hindi nakasakay sa kanyang wheelchair. Dahan-dahan siyang naglalakad na may tungkod para suporta, ngunit naglalakad ng may naibalik na dignidad. Doktora Lagdameo, sabi niya, at ang kanyang boses ay may bigat ng mga taon ng hustisya na sa wakas ay natamo. Sa aking kapasidad bilang mahistrado ng Korte Suprema, personal kong sisiguraduhin na haharapin mo ang bawat kaso, bawat buhay na sinira mo, bawat pamilyang winasak mo. Ikaw, itinuro siya ni Victoria na nanginginig ang daliri. Paralisado ka. Paano? Isang matapang na bata ang nagturo sa akin na ang mga bilangguang itinatayo natin sa ating isipan ay mas matibay kaysa sa anumang hawla, sagot ni Bonifacio. At ang tanging daan patungo sa tunay na kalayaan ay ang paggawa ng tama, anuman ang kapalit. Tumakbo si Tala patungo sa kanya. Inabot ni Bonifacio ang kanyang malayang braso at sumilong siya sa kanyang tabi habang pinalilibutan ng mga ahente si Victoria. Hindi dito nagtatapos ito, sumitsit si Victoria habang pinoposasan. Mayroon akong mga abogado, mga koneksyon, mga kaibigan sa matataas na posisyon. Mayroon ka dati, lumitaw si Valeria Ochoa na may hawak na tablet. Dahil sa nakalipas na 30 minuto, habang narito ka, sabay-sabay na inaresto ng mga ahente federal ang 17 tiwaling opisyal na nasa iyong payroll, kabilang ang 2 senador, 5 hukom, at ang direktor ng Food and Drug Administration. Paano? Namutla si Victoria. Dahil hindi lang ikaw ang plinano ni Tala na hulihin, paliwanag ni Delgado. Plinano niyang buwagin ang iyong buong network. Bawat pangalan sa mga dokumento ni Torres, bawat bank transfer, bawat recorded na pag-uusap ginamit namin lahat. Isang bata, bulong ni Victoria, nang may ganap na hindi paniniwala. Isang 10 taong gulang na bata ang sumira sa akin. Hindi,
Malinaw na nagsalita si Tala. Ang sarili ninyong kasamaan ang sumira sa inyo. Tiniyak ko lang na makita ito ng mundo. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto sa likod ng bodega. Tumakbo, papasok si Dr. Jose Reyes. Naghihintay siya sa command vehicle bilang bahagi ng plano. Nang makita niya si Tala na ligtas, halos bumigay ang kanyang mga binti sa ginhawa. Papa. Tumakbo si Tala patungo sa kanya, yumakap. Sinalo siya ni Jose, pinaikot-ikot, malayang dumadaloy ang mga luha sa kanyang mukha. Matapang kong anak, aking bayani, aking munting higante. Nagawa natin, Papa. Humikbi si Tala sa kanyang leeg. Tapos na. Ligtas na tayo. Dahil sa iyo. Ibinaba siya ni Jose. Lumuhod para tingnan siya sa mata. Dahil sa iyong tapang, iyong talino, iyong napakalaking puso na hindi tumigil sa paniniwala sa tama. Nagkayakap ang mag-ama habang inilalabas ng mga ahente si Victoria Lagdameo na nakaposas. Pumasok si Teresa Mendoza na nag-organisa mula sa command center sa bodega na may luha sa mga mata. Dr. Reyes, sabi niya nang may basag na boses. 40 taon na akong nakakita ng marami sa mga ospital, ngunit wala pa akong nakitang katulad ng ginawa ng batang ito para sa inyo. Iniligtas niya ang higit pa sa aking buhay, sagot ni Jose, mas hinigpitan ang yakap kay Tala. Iniligtas niya ako sa pagkawala ng pananampalataya sa sangkatauhan. 3 linggo pagkatapos, ang bulwagan ng Korte Suprema ay puno, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para hatulan si Dr. Jose Reyes. Ito ay para parangalan siya. Nakaupo si Tala sa unang hilera, nakasuot ng magandang bestida na ipinilit bilhin ni Teresa Mendoza. Sa tabi niya ay sina Valeria at Delgado. Sa likod nila ay 12 pasyenteng iniligtas ni Jose sa mga nakaraang taon. Si Hukom Arturo Bonifacio ang namuno sa seremonya. Nakatayo siya sa likod ng kinauupuan ng hukom walang tungkod, walang suporta. Naglaan siya ng 3 linggo sa masinsinang therapy at ngayon ay halos makalakad na ng walang hirap. Ang mga video ng kanyang paggaling ay naging inspirasyon para sa milyon-milyong tao. Dr. Jose Reyes. Inanunsyo ni Bonifacio, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw nang may naibalik na autoridad. Sa loob ng 15 taon, pinagsilbihan mo ang komunidad na ito ng may huwarang dedikasyon. Nagligtas ka ng mga buhay nang tumanggi ang iba. Ipinagtanggol mo ang mga mahihina nang tumingin sa ibang dako ang iba. At tinuruan mo kaming lahat ng tunay na kahulugan ng Hippocratic Oath. Umakyat si Jose sa entablado, napuspos ng emosyon. Ngunit higit sa lahat, patuloy ni Bonifacio, itinuro mo sa amin na ang tunay na kadakilaan ay hindi sa hindi pagbagsak, kundi sa pagbangon sa bawat pagbagsak. Sa aking kaso, literal. Mahinang tawanan ang pumuno sa silid, kaya karangalan kong iharap sa iyo ang Medal of Civic Merit, ang pinakamataas na parangal na maibibigay ng korteng ito. Dr. Reyes, kinakatawan mo ang pinakamabuti sa sangkatauhan. Nang ilagay ni Bonifacio ang medalya sa leeg ni Jose, nakabibingi ang palakpakan. Ngunit si Jose ay may mga mata lamang para sa isang tao. Kagalang-galang, sabi niya, nang humina ang palakpakan. Habang tinatanggap ko ang karangalang ito, may isang taong mas karapat-dapat dito kaysa sa akin. Lumingon siya kay Tala, ang aking anak, na sa kanyang 10 taong gulang ay nagpakita ng mas maraming tapang kaysa sa ipinapakita ng karamihan sa buong buhay nila, na isinugal ang lahat para ipagtanggol ang tama, na nagturo sa aming lahat na hindi mahalaga ang edad kapag sapat na malaki ang iyong puso. Tumayo si Tala, namumula ang pisngi habang lumingon sa kanya ang lahat. Siya ang aking bayani, patuloy ni Jose, nanginginig ang boses. At kung may hustisya sa mundong ito, balang araw, ay matatanggap niya ang pagkilalang nararapat sa kanya. Naniniwala ako, tumayo si Dr. Sebastian Torres mula sa kanyang upuan na ang araw na iyon ay ngayon. Isa-isa, tumayo ang lahat sa silid. Ang palakpakan ay nagsimula ng mahina, pagkatapos ay lumakas. Naging isang sigawan na yumanig sa mga pader. Umiiyak na si Tala ngayon, napuspos ng pagmamahal sa paligid niya.
Umakyat si Teresa Mendoza sa entablado at naglagay ng isang korona ng mga sariwang bulaklak sa ulo ni Tala. Para sa pinakamatapang na batang nakilala ko, bulong niya. Nang gabing iyon, sa apartment, na sa wakas ay matatawag na nilang tahanan ng walang takot, kinukumutan ni Jose si Tala sa kanyang kama. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, pareho silang makakatulog ng walang mga guwardiya sa pinto, walang mga bangungot. Papa, sabi ni Tala habang hinahalikan siya sa noo, sa tingin mo po ba, mas maganda na ang mundo ngayon? Umupo si Jose sa gilid ng kama, hinahaplos ang kanyang buhok. Sa tingin ko, ang mundo ay walang hanggan na mas maganda dahil narito ka, dahil pinaalalahanan mo kami na ang isang tao, gaano man kaliit, ay kayang baguhin ang lahat kapag nagpasya siyang gawin ang tama. Pero sulit po ba? Tanong ni Tala sa maliit na boses. Lahat ng takot, lahat ng sakit, tumingin ka sa paligid. Itinuro ni Jose ang mga sulat na nakadikit sa mga pader ng kanyang silid. Mga sulat mula sa mga nagpapasalamat na tao, mga pamilyang nailigtas, mga batang na-inspire sa kanyang tapang. Tingnan mo kung gaano karaming buhay ang iyong hinipo. Kung gaano karaming tao ang nakahanap ng tapang dahil natagpuan mo ito muna. Naglalakad na si Hukom Bonifacio. Ngumiti si Tala. Natagpuan ni Dr. Torres ang kanyang katubusan, dagdag ni Jose. At malaya ka na. Niyakap siya ni Tala ng mahigpit. Dahil hindi ka sumuko, hinalikan siya ni Jose sa noo. Dahil naniwala ka sa akin nang walang ibang naniniwala. 6 na buwan pagkatapos, nasa bakuran ng paaralan si Tala nang lumapit ang isang mas maliit na bata. Ikaw ba iyon? Tanong ng bata. Yung bata sa video, yung nagpatayo sa hukom? Ngumiti si Tala. Ako nga. Anong pangalan mo? Sofia, sagot niya. Gusto ko ring maging matapang na tulad mo. Pero natatakot ako. Lumuhod si Tala para maging kapantay ni Sofia. Alam mo ba ang isang sikreto? Natakot din ako. Takot na takot ako araw-araw. Pero may natutunan akong mahalaga. Ano po iyon? Na ang tapang ay hindi ang hindi pagkakaroon ng takot. Ang tapang ay ang paggawa ng tama kahit na nanginginig ka sa takot. Ito ay ang pagtatanggol sa mga mahal mo. Ito ay ang pagtayo ng matatag kapag mas madaling sumuko. Tiningnan siya ni Sofia nang may malalaking mata. Maaari ba akong maging matapang na tulad mo balang araw? Maaari kang maging matapang ngayon din. Inabot ni Tala ang kanyang kamay. Sa bawat pagsabi mo ng totoo, sa bawat pagtatanggol mo sa isang tao, sa bawat paggawa mo ng tama kahit mahirap iyan ang tapang. Kinuha ni Sofia ang kanyang kamay, ngumingiti sa unang pagkakataon, at sa sandaling iyon, naintindihan ni Tala na ito ang tunay na mahalaga. Hindi ang mga medalya, hindi ang pagkilala, kundi ang pag-inspire sa susunod na matapang na bata na hanapin ang sarili nitong boses. Sa kanyang na-renovate na klinika, ginagamot ni Dr. Jose Reyes ang kanyang huling pasyente. Ang mga pader ay puno ng mga litrato, mga pasyenteng gumaling, mga pamilyang muling nabuo, mga buhay na nailigtas. At sa gitna, naka-frame sa ginto, ay ang larawan ni Tala na nakatayo sa korte. Itinuturo si Enrique Velasco na may caption, "Isang bata ang nagbago ng mundo." Tinapos ni Hukom Arturo Bonifacio ang kanyang unang 5K marathon, tumawid sa finish line na may mga luha ng kagalakan. Tumakbo sa tabi niya ang kanyang anak na si Andres, kasama si Tala, na nagpumilit na samahan sila. Nagbukas si Dr. Sebastian Torres ng isang pundasyon bilang alaala sa kanyang anak, nagbibigay ng libreng paggamot para sa mga batang may malubhang karamdaman. Sa plaka ng inaugurasyon ay nakasulat, "Bilang parangal sa lahat ng matatapang na bata, lalo na kay Tala Reyes, na nagturo sa amin na posible ang katubusan." At sa isang maximum security na selda, nagsilbi si Dra. Victoria Lagdameo ng 80 kontaong sentensya. Nasa katabing selda si Enrique Velasco na may katulad na sentensya, ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Dahil sa mga paaralan sa buong bansa, ikinukwento ng mga guro ang istorya ni Tala Reyes, ang batang humamon sa isang tiwaling sistema, ang batang nagligtas sa kanyang ama, ang batang nagturo
sa isang paralisadong hukom kung paano muling maglakad. At sa bawat silid-aralan, sa bawat reses, sa bawat tahanan, nakikinig ang mga bata sa kwentong iyon at naiintindihan ang isang mahalagang bagay na hindi mo kailangang maging malaki para gumawa ng malaking pagbabago, na hindi mo kailangang maging matanda para ipagtanggol ang tama, na ang isang maliit na boses kapag nagsasalita ng katotohanan ay maaaring mas malakas kaysa sa 1,000 kasinungalingan. Nang gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, nasa balkonahe si Tala kasama ang kanyang ama. Ilang buwan na ang lumipas mula noong Martes na iyon sa korte na nagbago ng lahat. "Papa," tanong niya, isinandal ang kanyang ulo sa kanya. "Oo, matapang kong anak. Kung kailangan mong pagdaanan lahat ulit, gagawin mo po ba?" Mas hinigpitan siya ni Jose. Bawat segundo ng sakit, bawat sandali ng takot, bawat luha, gagawin ko lahat ulit kung ang kapalit ay ang sandaling ito. Kasama ka ngayon, malaya, magkasama, matagumpay. "Ako rin po," bulong ni Tala, "dahil natutunan ko na laging nananalo ang pag-ibig. Siguro hindi agad-agad, siguro hindi madali, pero sa huli, laging nananalo ang pag-ibig." At habang kumikinang ang mga bituin, nanatiling magkayakap ang mag-ama, alam na nilabanan nila ang pinakamahirap na laban ng kanilang buhay at nanalo sila hindi dahil mas malakas sila, hindi dahil mas matalino sila, kundi dahil hindi sila tumigil sa paniniwala sa kapangyarihan ng paggawa ng tama. At iyon, sa huli, ang aral na kailangang tandaan ng mundo, na ang isang matapang na tao ay kayang baguhin ang mundo, lalo na kung ang taong iyon ay maliit, determinado, at may pusong sapat na malaki para magmahal kahit na tinuturuan siyang mapuot.